Kabanata 1171 hanggang 1180. Kabanata 1171 saradong mga pinto para sa mga bisita. Yusuf Zok, lumabas kayo sandali, bilisan ninyo, may malaking nangyari. Nang nasa delivery room na si Yusuf Zok at pinapanood ang kanyang asawa at anak, biglang sumigaw si Devon King sa labas, napakalakas ng boses niya, halos matakot ang bata at umiyak. Bahagyang kumunot ang noo ni Yusuf Zok at tumanggo kay Ruth Wilcox bago agad na lumabas. Anong nangyari? Tinakat mo ang anak ko. Bagamat may bahid ng pagsaway si Yusuf Zok, hindi siya galit, dahil alam niyang hindi magpapanik si Devon King maliban na lang kung talagang mahalaga ang isang bagay. Tingnan mo itong video, mabilis na pinindot ito ni Devon King, na mayroon ding high-tech na smartwatch, at lumitaw ang isang eksena sa kalawakan. Nakakonekta ito sa isang satellite sa kalawakan, hindi live na nagbo-broadcast kundi nagre-replay. Sa footage, noong una ay napakatahimik, ngunit biglang anim na guhit ng liwanag ang kumislap at pagkatapos ay lumitaw mismo sa harap ng video satellite, 5 metro lamang ang layo. Pagkatapos, narinig ni Yusuf Zok ang mga boses ng anim na taong ito, sa wakas ay dumating na. Ano ba to? Turo ng isa sa kanila sa video satellite. Medyo komplikado sa loob, parang may kuryente at magnetic field, ito na kaya ang maalamat na high technology. Siguro. Oo. Iyan natin papunta sa pinagmulan ng mga Diyos, Terra na. Matapos magsalita ng isa sa kanila, ang anim na figure ay naging mga guhit ng liwanag at naglaho. Sa sandaling iyon, seryosong sinabi ni Devon King, ang kuha na ito ay mula 2 minuto ang nakalipas. Natuklasan muna ito ng militar at saka lang iniulat sa akin. Sa ngayon, nawala na ang anim na taong ito, kahit papaano ay hindi sila matunten ng divine sense ko. Magtipon tayo, may paparating na problema. Huminga ng malalim si Yusuf Zok at sinabing, lahat sila ay anim na nasa 9th grade Great Emperor cultivation level. Habang nagsasalita si Yusuf Zok, ginamit niya ang thought overlay para takpan ang mundo at pagkatapos ay nakita ang anim na taong ito sa isang restaurant, sabik na kumakain, tila gutom na gutom. Bukod pa rito, hindi pa nakikita ni Yusuf Zok ang anim na taong ito noon, ngunit walang ang sila ay mga Immortal Emperor, hindi mga Demon Emperor o Magic Emperor. Magtipon. Ano ang titipunin? Naguguluhang tanong ng karamihan. Maghanda na kayong bumalik sa Blue Sea at Cloud Sky. Huminga ng malalim si Yusuf Zok at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, mas marami pang mahuhusay na eksperto ang patuloy na darating, posibleng mula pa sa Demon World, Magic World, Buddha World, at the Netherworld. Maaari pang bumaba sa lupa ang mga banal na nilalang. Ang lugar na ito ang pinagmulan ng mga Diyos. Malamang ay sinusubukan nilang pumasok sa pinagmulan ng mga Diyos para makahanap ng mga kayamanan. Bulong ni Yusuf Zok, kaya magiging lubhang mapanganib para sa inyong lahat sa labas. Pero kakatatag lang ng bansa, kung sabay-sabay tayong mawawala, hindi ba lilikha iyon ng kaguluhan? Hindi ako pupunta sa dagat na asol at langit na ulap, kung mamamatay ako sa lupain ng aking bayan, at hindi na ako muling aakyat. Habang buhay ko, gagawin ko ang lahat para maitayo ang aking bayan, malakas na sabi ni Devon King. Bro, wala rin akong planong pumasok sa Blue Sea at Cloud Sky. Ang ating bansa, ang ating tahanan, ay kakatatag pa lamang. Ayokong makitang magulo ang bahay ko. Wika ni Luciano at saka iniwas ang tingin kay Yusuf Zok, habang si Alfredo Mesquipo naman ay agad na tumayo sa tabi niya, bilang pagsang-ayon. Bro, sa wakas ay may gagawin na tayo, huwag mong bawasan ang ating sigasig, ha? Ngumiti rin si Dream Morrow, ito ang ating tahanan, paano natin ito iiwan? Biglang tumawa ng malakas si 5 cents, boss. Amo, pareho tayo ng nararamdaman, hindi na tayo babalik sa Blue Sea at Cloud Sky, kahit na mga hulugan pa ito ng kamatayan, ang pagkamatay sa ating bayan ay mangangahulugan din ng pagbabalik sa ating pinagmulan sa mga panaginip. Sige, tama na, gawin mo na ang kailangan mong gawin. Ikinumpas ni Yusuf Zok ang kanyang kamay, parang tahanan mo itong lugar na ito, hindi akin. Pamahalaan mo ang bansa mo, pamahalaan mo ang mga tahanan mo, at tutulungan kitang itaboy ang mga lobo at tigre.
Pang-aasar ni Yusuf Zok nang biglang may sumilay na liwanag mula sa palasyo, at mabilis na naganyong tao. Ang taong ito ay ang origin avatar ni Yusuf Zok. Pagkalabas ng origin avatar, tumalikod si Yusuf Zok at bumalik sa delivery room. Habang naglalakad, kailangan mo lang alagaan ang sarili mong kaligtasan, ako na ang bahala sa iba. Tumindig mula sa lupa ang origin avatar at naglakad palayo. Tara na, tara na. Ikinumpas ni Devon King ang kanyang kamay, inakay ang kanyang mga mainitin ang ulo ng mga kapatid na tumayo at umalis. Kuwit, sa kabisera, sa loob ng isang restorang Chino, itinulak ni Yusuf Zok ang pinto at pumasok. Pagpasok niya, tinalikuran siya ng 6 na dakilang emperador, patuloy na nagpapakasawa sa kanilang piging ng walang pakialam, hanggang sa lumapit sa kanila si Yusuf Zok. Saka lang sila tumigil at nakasimangot na tumingin sa kanya. Ha! Isang emperador sa unang baitang. Sino ang nagpadala sa inyo? Agad na nakilala ng 6 si Yusuf Zok bilang isang first-grade emperor. Umupo si Yusuf Zok ng malakas, kumuha ng inihaw na manok sa mesa, nagsimulang kumain, at nakangiting sinabi, hayaan mong magpakilala ako. Ako si Yusuf Zok, kilala sa Immortal Realm bilang Zayden Newton, o tinatawag ding Martin Hop. Ano? Oy, bam 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 bam. Noong una, walang gaanong pakialam ang 6, ngunit nang marinig ang pangalang Martin Hop, bigla silang napatayo, binaligtad ang mesa at mga upuan, at tinitigan si Yusuf Zok nang may takot. Halika, maupo ka, huwag kang kabahan. Wala naman akong pinatay, di ba? Sumenya si Yusuf Zok na umupo ulit ang 6. Ginoo, hoy, wala kaming hinanakit sa iyo at ayaw naming maging kaaway mo. Sabi ng isa sa kanila na namumutla ang mukha. Nabalitaan na nila ang tungkol sa kilalang-kilalang si Mr. Hop, isang lalaking kayang makipaglaban sa nangungunang 10 emperador ng hindi matatalo, sinasabing nakatakas mula sa mga kamay ng dakilang emperador ng Tianyuan at ni Leilani Mai, kahit na sila rin ay nasa ika-9 na baitang, hindi nila kayang pukawin ang isang demonyo. Ayoko ring maging kaaway mo. Ano ang nagdala sa iyo rito? Ngumiti si Yusuf Zok at sinabing, ito ang aking bayan, at ako ang kasalukuyang panghabang buhay na honorary advisor ng planetang ito, kaya isa akong opisyal dito. Pumunta ka sa bahay ko, kaya pumunta lang ako para magtanong. Natural lang na nandito tayo para pumasok sa pinagmulan ng mga Diyos, at hindi lang tayo. Sasama rin ang lahat ng mga emperor ng 9th grade mula sa Immortal Realm, Demon World, Magic World, Buddha World, at the Netherworld. So, engranding pagtitipon yan. Magsama-sama kayong lahat, biglang napagtanto ni Yusuf Zok. Natahimik ang 6, may kakaiba silang napapansin sa tono ng pananalita ni Yusuf Zok. Paano ka nakarating ng ganito kabilis? Mas mabilis pa kaysa sa mga galing sa Tianyuan. Pumukaw sa kuryosidad ni Yusuf Zok. Wala kaming kasama, kaya natural lang, mas mabilis kaming nakarating. Sagot ng isa sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Yusuf Zok. Hindi mo ba alam? Matapos ang 6 na pagpapalitan ng tingin, nagpatuloy ang lalaki, nabalitaan namin na maraming matataas na opisyal mula sa Immortal Realm, Demon World, Magic World, Buddha World, the Netherworld, maging ang Mortal World ang nakatanggap ng mga summon at regalo mula sa Heavenly Realm. Mukhang kailangan muna nilang tanggapin ang mga Reg-along ito bago pumunta rito. Kapag natapos na iyan, magtitipon-tipon ang 6 na kaharian. Regalo ng kaharian ng langit. Anong regalo? Napakurap-kurap si Yusuf Zok. Sinasabing ito ang Supreme Divine Power, na magpapataas din ng mga antas ng cultivation, Supreme Artifacts, at marami pang iba. Ang mga may koneksyon mula sa 6 na kaharian ay nasa mababang kaharian na ngayon, nagtitipon sa isang mahiwagang lokasyon, tumatanggap ng kanilang mga basbas. Pagkatapos makumplito ang kanilang mga basbas, saka sila pupunta rito. Wala tayong ganitong koneksyon, kaya pwede lang tayong pumunta ng maaga para makita kung may pagkakataong makapasok ng maaga sa mahiwagang lupain ng pinagmulan ng mga Diyos. Ayan na, huminga ng malalim si Yusuf Zok. Ang mga super emperador o Tao Lord na tumatanggap ng mga regalo ay maaaring lumagpas sa kanilang kasalukuyang antas, at maging mas makapangyarihan pa. Naiintindihan ko na, pero kapag tapos ka ng kumain, umalis ka na. At mula sa sandaling umalis ka,
lupa. O dapat ko bang sabihin, ang pinagmulan ng mga Diyos, ay sarado sa mga bisita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1172 liwanag na ibinigay ng Diyos ang mga dakilang emperador ng 6 na baitang na maagang dumating sa daigdig ay pinaalis mismo ng planeta ni Yusuf Zok, ipinadala sa kalawakan, pinapanood sila habang sila ay papaalis sa malayo. Gayunpaman, kahit nakaalis na ang 6, hindi na bumalik si Yusuf Zok. Ang presensya niya rito ay isang origin avatar, isang replika ng pinagmulan na maaaring kopyahin ng walang hanggan, kaya napagdesisyonan niyang panindigan ng matapang ang avatar na ito at manatili rito. Mula sa sandaling ito, determinado siyang harangan ang 6 na mundo gamit ang kapangyarihan ng isang tao lamang. Walang sino man ang dapat pumasok sa daigdig, manakit sa daigdig, o sumisid sa pinagmulan ng mga Diyos. Ang pinagmulan ng mga Diyos ay pawang nasa ilalim ng ibabaw ng daigdig. Ang gatilyo ng pag-activate nito, o marahil ng ilang mekanismo, ay walang alinlang ang magdudulot ng mga pagyanig sa daigdig, at sa mga lindol sa daigdig, maraming inosenteng buhay ang mawawala, na posibleng haantong sa hindi mahuhulaan na mga kahihinatnan. Kahit walang mga pagyanig, ang pagtitipon ng mga eksperto mula sa 6 na mundo sa mundo ay magiging isang sumpa sa halip na isang biyaya. Inamin na likas na matigas ang ulo ni Yusuf Zok. Na-offend na niya ang Netherworld, ang Immortal Realm, at maging ang Devil Demon Realm, kaya kokontrahin niya ang anumang naisin ng mga realm na iyon, at harapin ang mga ito ng harapan. Siyempre, naunawaan din niya na sa pagkakataong ito, marahil, maaaring hindi na siya mabubuhay. Dahil kinakalaban niya ang 6 na mundo, at ang mga bumababa ay alinman sa mga super eksperto o mga anak ng paglikha, na pinagpala pa ng banal, ang hinaharap ay puno ng matinding panganib. Higit sa lahat, natatakot siya na baka targetin ng kanyang mga kaaway ang kanyang pamilya, tulad nina Paisley Kirk, Mia, at iba pa. Kuwait, ng gabing iyon, sa Pier Manor. Uminom si Yusuf Zok ng isang bote ng alak ng gabing iyon, at pagkatapos uminom, mag-isa siyang naupo sa looban habang nakatingala sa langit. Napansin ng kanyang pamilya na hindi maganda ang kanyang pakiramdam at alam nila kung ano ang kanyang ikinababahala. Kaya't nagtipon silang lahat sa paligid niya, kasama na si Ruth Wilcox na kalalabas lang ng maternity ward. Espesyal ang kanyang pangangatawan, at mabilis siyang gumaling. Asawa ko, anong problema? Sinundan ni Lily Case ang tingin ni Yusuf Zok patungo sa kalangitan sa gabi ngunit wala siyang makita. Kung nalulungkot ka, matutulog ba tayong lahat ng magkasama sa ilalim ng isang malaking kumot? Natatawang sabi ni Ruby Wood. Natawa si Yusuf Zok sa komento ni Ruby Wood at pagkatapos, sinenyasan ang lahat na umupo, bumantong hininga siya, sa totoo lang, hindi maganda ang kapaligiran. Naisip ko kanina na maraming eksperto ang malapit ng bumaba sa mundo. Naisip ko na paalisan kayong lahat, pero naisip ko, wala palang ligtas na lugar para ipadala kayo. Mukhang halos buong mundo na ang nasaktan ko. Kahit hindi ang buong mundo, maging ang 6 na mundo o 7, saan nga ba may ligtas at mapayapang lugar? Habang tumataas ang aking kinatatayuan, habang palayo ang aking paglalakad, lalo kong napagtatanto na mas nahihiya ako, at higit sa lahat, mayroon na akong anak na lalaki, sabi ni Yusuf Zok na may napapamura. Kaya ayoko pang mamatay. Kung gayon, umalis na tayo rito. Hayaan silang pumunta kung gusto nila, hayaan silang pumunta sa pinagmulan ng mga Diyos kung gusto nila. Wala itong kinalaman sa amin. Nag-alala ang mga babae, ramdam ang pesimismo ni Yusuf Zok. Paano naman wala itong kinalaman sa atin? Umiling si Yusuf Zok, at nagpatuloy, nasaktan ko ang 10 nangungunang emperador ng Immortal Realm. Malamang alam ng Demon World ang tungkol sa kakayahan ko sa pagkolekta ng mga halimaw. Imposible ang Netherworld, pinatay ko ang 3 dakilang Downlords nila at itinaboy ko pa ang isang Divine Envoy. Kung tungkol naman sa mundo ng Mahika at sa mundo ng Buddha. Sa unang tingin, maaaring mukhang walang kaugnayan, ngunit mayroon pa ring mga koneksyon. Ang pinag-uusapan ko ay ang pinagmulan ng mga Diyos, at wala itong kinalaman sa atin. Pagtatama ni Lily Case. Pero may kinalaman yan dyan. Patuloy na umiling si Yusuf Zok, tiyak na darating si Paisley Kirk, tiyak na darating si Mia, kung darating silang lahat, paano ako makakaalis?
Nawalan ng masabi ang mga babae, malamang darating sila, hindi ba? Kaya kahit na magtaas ako ng puting bandila laban sa 6 na kaharian, lumuhad at sumuko, at humihiling sa kanila na huwag akong patayin, malamang ay hindi nila ako pakakawalan. Lahat sila ay may malapit na ugnayan sa mga makalangit na nilalang ng kaharian sa langit. Nabali ko ang binti ng banal na sugo, kaya tiyak na gagamitin sila ng kaharian ng langit para paalisin ako, tama ba? Sinusunod nilang lahat ang mga utos ng Heavenly Realm, kaya hindi ako makapagtago, hindi ako makatakas, wala man lang akong kwalifikasyon para sumuko. Nagngingit-ngit lang ang mga ngipin ko at sumugod. Paano kung magtago tayo sa dilim? Tanong ni Ruth Wilcox. Hanggat nagtatago ka sa dilim, wala silang magagawa sa iyo, tama ba? Napag-isipan ko rin iyan. Tumawa si Yusuf Zoc at tumango. Pero tingnan mo si Devon King at ang kanyang matigas ang ulong grupo, bawat isa ay nakatali ang kanilang mga ulo sa kanilang mga sinturon, walang takot sa buhay at kamatayan, ano ang gagawin ko kung magtatago ako mula sa kanila? Kung gayon, mahaharap mo ng mag-isa ang napakaraming tao, namutla ang mga mukha ng mga babae, alam nilang ito ang pinakamalaking krisis niya at nila. Hindi naman ganoon kapisimista. Naitaboy ko ang emperador ng kulog, nabali ko ang mga binti ng banal na sugo. Kahit pa may divine power ang mga immortal na iyon, baka wala pa rin silang magawa sa akin. Tumawa si Yusuf Zoc at tumayo. Sige, hindi mo na ako kailangang alalahanin. Dapat muna kayong bumalik sa Blue Sea at Cloud Sky. Sige, sabay-sabay na tumango ang mga babae, pwede namang mga plorera lang ang mga ito sa ngayon, at dahil mga plorera nga ang mga ito, hindi nila dapat abalahin si Yusuf Zoc. Ilang sandali pa, maging ang medical team, iba't ibang kagamitan sa pagbuo ng kuryente, pagkain, at inumin ay ipinadala lahat ni Yusuf Zoc sa Blue Sea at Cloud Sky. Samantala, nagsisimula ng maghanda ang pier ng mas maraming mapagkukunan, ipinapadala ang lahat ng ito papunta sa manor gamit ang mga truck ng container. Bigas, harina, mga butil, mantika, at tsaa, anuman ang maisip at may hatid ng pier sa Blue Sea at Cloud Sky, ang pier ang nagpapadala nito, na gumagastos ng malaking halaga para gawin ito ng convoy. Kuwait, habang naghahanda si Yusuf Zoc, sa loob ng isang malaking mundo sa Mortal World, isang kabuoang 108 tao mula sa Immortal Realm ang nagtipon sa isang desyerto na planeta. Kabilang sa 108 taong ito ang 10 dakilang emperador kabilang ang dakilang emperador ng Sky Origin. Ang dakilang emperador ng Leilani May, ang dakilang emperador ng Green. Ang dakilang emperador ng Joseph Schwartz, ang dakilang emperador ng Quezon Meskipon, ang dakilang emperador ng Zaire Petty, ang dakilang emperador ng Thunder, ang dakilang emperador ng Thomas Wilkinson, at iba pa, kasama ang mga bagong sikat na nilalang na tinatawag ding mga anak ng paglikha tulad ni na Junior Immortal Emperor Wen Shuai, Junior Immortal Emperor Detached, Junior Immortal Emperor Ezekiel Wilkinson, anak ni Thomas Wilkinson, at Junior Immortal Emperor Paisley Kirk, at iba pa. Sa 108 taong ito, mayroon ding 3 Immortal Saints at 6 na Immortal Venerates. Ang 3 Immortal Saints at 6 na Immortal Venerates na ito ay mga anak din ng paglikha, ngunit walang nakakaalam kung saan sila nanggaling, kung bakit sila nagtitipon dito. Ito ay dahil naglabas ang Heavenly Realm ng isang utos na may mga pangalan nila. Tumayo ayon sa posisyon ng 36 na mandirigmang makalangit at 72 dyablo sa lupa. Malapit nang magkaloob ang kaharian ng langit ng banal na kapangyarihan. Kung gaano karami ang kaya mong higupin ay sarili mong kapalaran, at pagkatapos mong higupin ang banal na kapangyarihang ito, wala na tayong magiging limitasyon sa loob ng mga plano ng mundo ng mga mortal sa loob ng 77, 49 na araw. Boom! Pagkatapos magsalita ng Sky Origin Great Emperor, biglang bumukas ang isang itim na butas sa madilim na kawalan, walang katapusang umiikot, habang mabilis na pamwesto ang lahat. Isang alon ng liwanag ang bumulusok pababa mula sa black hole, agad na bumalot sa lahat. Piki, 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 piki. Ang liwanag na ito ay ang liwanag na bigay ng Diyos, at sa sandaling dumampi ang liwanag sa ilan, nakalusot sila, lalo na ang mga anak ng paglikha. Sina Wen Shuai, Ezekiel Wilkinson, at iba pa ay nagsimulang sumulong ng sunod-sunod.
At ang parehong eksena ay naganap sa 5 iba pang malalaking mundo, ang Magic World, Demon World, Buddha World, The Netherworld, at maging sa ilang monghe o Earth Immortals sa Mortal World, lahat ay tumatanggap ng liwanag na bigay ng Diyos, lahat ay mabilis na sumusulong. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1173 hadlang, ikatlong update, hindi lamang ang mga nilalang sa langit ng Immortal Realm, kabilang ang mga demonyo mula sa demonyo, mga magi mula sa Magic World, mga Buddha mula sa Buddha World, mga multo mula sa Netherworld, mga Earth Immortal mula sa Mortal World, at iba pa, ang mga kalahok mula sa bawat realm ay may bilang na 108. Ang 108 na ito ay minarkahan ng kaharian sa langit, kwalipikadong tumanggap ng liwanag na bigay ng Diyos. Ngunit ang bilang ng mga nilalang mula sa 6 na kaharian na bumaba sa mababang kaharian ay higit pa rito. Ang 6 na dakilang emperador ng ika-9 na baitang na dumating sa daigdig ay hindi kwalipikado, at ang 6 na iyon ay isa lamang maliit na sansinukob ng napakaraming cultivator mula sa lahat ng realm na bumaba sa lower realm. Habang tinatanggap ang liwanag na bigay ng Diyos, ang anak ng paglikha mula sa Magic World, na kilala rin bilang unang demonyong batang si Tyler Nash, ay tila nakatanggap ng napakalawak na liwanag na bigay ng Diyos, na siyang nagtulak sa kanyang cultivation na mabilis na umunlad. Si Elijah Birch, ang unang santa ng mundo ng mga demonyo, ay naligo rin sa liwanag na bigay ng Diyos sa mundo ng mga demonyo. Si Lara Toff, ang maliit na madreng Buddhist na ahit ang buhok, ay binibinyagan din sa pamamagitan ng banal na liwanag. Kahit sa loob ng mundo ng mga mortal, maraming tao, kabilang ang ilang pamilyar kay Yusuf Zok, ang tumatanggap ng banal na liwanag. Gaya ni Ross Trujillo, na nakakuha ng mana ng isang mahiwagang treasure sword at palaging lihim. Bago ang pag-akyat ni Yusuf Zok sa langit, humiwalay siya sa landas nito, dahil may sarili siyang landas na tatahakin, at hindi umakyat sa mas mataas na antas kundi piniling manatili sa mortal realm. At ngayon, tinatanggap niya ang liwanag na bigay ng Diyos. 2 pang taong nakilala ni Yusuf ang naroon, ang isa ay ang tagapag-alaga mula sa Origin Star System, si Valeria Jacobs, na apo ni Diego Jacobs, at ang isa pa ay si Isaac Quintana at ang kanyang agila. Magkasamang nakatayo sila ni Ross Trujillo, maliwanag na magkasama na ngayon ang 2 lalaki. Hindi pa alam ng sino man kung ano ang magiging kalagayan ng mga mortal cultivator pagkatapos matanggap ang liwanag na bigay ng Diyos. Siyempre, ang mga tao mula sa 6 na kaharian ay tumatanggap ng liwanag na bigay ng Diyos sa iba pang dakilang mundong mortal, kaya nang ilapat ni Yusuf Zok ang kanyang thought overlay sa kawalan, hindi niya sila makita. Sa kalawakan, mayroong 6 na dakilang emperador na pag-alagala sa mga bituin na parang mga multo, sila ang 6 na dakilang emperador na pinaalis ni Yusuf Zok. Bagamat sila ay galit at nakaramdam ng kahihiyan, wala silang kapangyarihan dahil hindi nila matalo si Yusuf Zok. Sinasabing si Martin Hop, habang isa pa ring Immortal Saint, ay nakipaglaban sa mga Immortal Emperor, at ngayon ay isa na siyang Immortal Emperor, kaya alam nilang wala silang kalaban-laban para sa kanya. Gayunpaman, hindi sila nalihis ng landas, naghahanap pa rin ng pagkakataon at naghihintay ng tamang sandali upang muling makapasok sa daigdig. Nako, balang araw, babalatan ko rin siya ng buhay. Napaka-arrogant talaga ng lalaking ito. Maaari na lamang tayong maghintay sa pag-akyat ng mga eksperto mula sa 6 na kaharian. Pagkatapos ay titingnan natin kung ano ang gagawin niya. At paano naman ang paninindigan gamit ang kanyang espada o ang pagsasara ng kanyang mga pinto sa pagtanggi. Sino ba siya sa tingin niya? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang lalaking ito ay malamang na ang pinakamakapangyarihang anak ng paglikha sa masamang panahong ito. Kahit na maraming anak ng paglikha sa 6 na kaharian, wala akong kilalang sino man na ang kapalaran ay mas dakila kaysa sa kanya. Interesado rin ako kung anong mana ang natanggap niya. Ang ibang mga anak ng paglikha ay laging may malinaw na pinagmumula ng kanilang mana at masusubaybayang kasaysayan, ngunit ang kanyang lahi ay nananatiling hindi malinaw. Sinasabing marami siyang divine skills, kaya hindi malinaw kung kaninong mana ang taglay niya. Tingnan mo, may paparating. Habang nag-uusap sila sa kawalan, biglang, mahigit 100 guhit ng liwanag ang kumislap at dumating, huminto ilang kilometro ang layo. Ito ang Demon Emperor, maging alerto. Sa isang iglap, nataranta ang 6,
dahil nang huminto ang 12 ng mga figure ng liwanag, napagtanto nilang kaharap nila ang isang dosenang 9th grade Demon Emperors, na nagpapakita ng malademonyong presensya. Paumanhin po, mga kagalang-galang na kasama, wala po kaming balak na masama. Maaari ko bang itanong, ang planeta ba sa unahan ay ang pinagmulan ng mga Diyos? Isang babaeng demon cultivator ang lumapit, nakasuot siya ng mahabang damit, maputi ang balat, maislan ang pangangatawan, at may dala pa siyang anting-anting na parang sorrow. Oo nga, nang makita ang magalang na pag-uugali ng mga demonyong emperador, bahagyang kumalma ang anim, at tumanggo ang pinuno sa kanila, pero ipinapayo ko sa inyo na huwag kayong pumunta roon ngayon dahil may tigreng nakaharang sa daan. Isang tigre na nakaharang sa daan. Umungol. Ako ang tigre na nakaharang sa daan. Oo, biglang may humakbang papalapit na isang malaki at matipunong lalaki, at isang ungol ng tigre ang dumagundong sa buong kagubatan. Ito ang tunay na tigre na nakaharang sa daan, isang dakilang emperador mula sa angkan ng tigre. Ngumiti ng mapait ang anim mula sa Immortal Realm at umiling, ngunit nang magsasalita na sana silang muli, ang babaeng bida ay nakalakad na palayo sa kawalan. Anong gagawin natin? Tanong ng isa sa anim. Enjoyin mo lang ang palabas. Hey, iniisip ko kung makakapasok pa ba sila. Susundan ba natin at titingnan? Kung kinakailangan, hindi naman masama ang tumulong, mungkahi ng isang tao. Teka, may paparating na iba. Habang nag-uusap sila, isa pang dosenang kinang ang mabilis na lumipad patungo sa kanila, na lumapag libu-libong metro ang layo. Mga Demon Emperor. Sabay-sabay silang nakilala ng anim, bawat isa sa mga bagong dating na ito ay nagtataglay ng isang napakalakas na demonic aura, at kahit sa paningin pa lang nila, ang kanilang mga mata ay nagpapakita na ng walang katapusang intensyong pumatay. Pawisan ang noo ng anim lamang sila, habang ang kabilang grupo ay mahigit doble ang bilang nila. Mga minamahal na kaibigang Taoista, iyan ba ang pinagmulan ng mga Diyos sa unahan? Tanong ng isang matandang lalaking nakabalot ng itim na damit. Oo nga, tumanggo ang anim ngunit hindi yumoko o nagkamot. Total, sila rin ay mga dakilang emperador ng ikasyam na baitang. Kung magpapakita sila ng takot at pagpapasakop dahil lang sa malakas ang kabilang panig, hindi ba tatawanan sila hanggang mamatay? Hehe, kung gayon, magpatuloy na tayo. Matapos bigyan ng kakaibang tingin ang anim na individual, ang halos 12 Demon Emperor ay mabilis na umalis. Wala sila sa mod makipaglaban, ang pinakamahalaga ay ang makarating muna sa pinagmulan ng mga Diyos. Pagkatapos noon, maaari na nilang pawiin ang kanilang uhaw gamit ang dugo ng mga tao mula sa pinagmulan ng mga Diyos, magpakabusog sa laman ng tao, o marahil ay sakupin pa ang isang katawan na may nais na lahi. Total, para makapasok sa pinagmulan ng mga Diyos, kailangan nila ang lahi ng mga katutubo. Handa na sila para sa kanilang kainan. Sa totoo lang, lahat ng bumaba sa daigdig mula sa anim na kaharian ay may ideya na makahuli ng ilang mortal mula sa pinagmulan ng mga Diyos, dahil bawat isinumpang mortal mula sa pinagmulan ng mga Diyos ay nagtataglay ng lahi ng mga Diyos. Kaya ang isang higop lang ng kanilang dugo ay maaaring maglipat ng lahi sa kanila. Ito rin ang dahilan kung bakit nanindigan si Yusuf Zok at tumanggi sa mga bisita. Ang kanyang kinatatakutan ay baka hindi ituring ng mga kapangyarihan ng anim na kaharian ang mga taga-daigdig bilang tao. Ang ibang mga nasyonalidad, tulad ng mga itim o puting tao, ay maaaring hindi gaanong nakababahala, ngunit ang mga Tsino, na may dugo ng mga emperador ng Yan at Huang, ay hindi dapat dumanas ng ganitong malupit na pagtrato. Pagkatapos ng maikling paghihintay, isang malaking grupo ng mga monghe, kapwa lalaki at babae na nakasuot ng pulang damit, ang dumating din at huminto upang magtanong tungkol sa pinagmulan ng mga Diyos. Pagkatapos ay dumating ang mga emperador ng Nether mula sa mundong Nether at naghanap ng impormasyon tungkol sa pinagmulan ng mga Diyos. Sa wakas, dumating ang isa pang bugzo ng mga dakilang emperador mula sa Immortal Realm, kilala sila ng anim na iyon, ngunit tila may kaunting alitan sa pagitan nila. Kaya nang makita nilang anim na pala iyon, hindi man lang nila ito binati, lumipad lang sila palayo. Tayo na, hindi ba tayo pwedeng manood na lang mula sa malayo? Sa wakas ay hindi na napigilan ang kanilang kuryosidad, ang anim na dakilang emperador ay lumipad palapit. Kuwit. Samantala, sa itaas ng mabituing kalangitan ng daigdig,
biglang nagmulat si Yusuf Zok ng kanyang mga mata dahil sa loob ng kanyang thought overlay, maraming tao ang dumating, lahat sila ay nasa Empyrean cultivation level, ang ilan ay nasa 9th grade, ang ilan ay nasa 8, ang ilan ay nasa 7th grade. May malademonyong aura, masasamang aura, at mga Buddhist aura. Maingat niya silang dinama at natuklasan na ang mga taong ito ay hindi ang pinakamalakas, dahil ang aura ng pinakamakapangyarihan ay mas malakas kaysa sa kanila. Pero tumayo rin siya dahil parami ng parami ang mga taong paparating. Whoosh! Dumating ang unang bagzo ng mga Demon Emperor, pinangunahan ng isang magandang hubog na babaeng Demon Emperor, na siyang unang huminto at tumingin kay Yusuf Zok ng may kakaibang tingin. Ito ba ang pinagmulan ng mga Diyos? Nasa sabik na tanong ng babaeng demonyong emperador. Hindi, sagot ni Yusuf Zok, habang umiiling. Ito ang bayan ko, pakilibot naman. Sus Mariosep, malinaw na ito ang pinagmulan ng mga Diyos, asol ang planeta, at naroon ang hininga ng sinaunang panahon. Nako, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Gusto mo bang sakupin ng mga bastardo mong immortal realm ang pinagmulan ng mga Diyos? Whoosh! Habang nagmumura ang isang Demon Emperor, sa di kalayuan ay may isa pang guhit ng liwanag na papalapit, at pagkatapos ay mas marami pang guhit ang sumunod sa isa't isa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1174 na tumayo ng pahiga na may espada sa kabayo. Whoosh! 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 Sa gitna ng pag-uusap, 6 na grupo ng mga tao ang sunod-sunod na lumitaw, lahat hindi kalayuan kay Yusuf Zok, bawat isa ay may nasa sabik na ekspresyon. Pinagmulan ng mga Diyos, sa wakas ay nakarating na sila. Pero sino ba itong taong humaharang sa daan nila? Ano ang ginagawa niya? Bata, nagbibiro ka ba sa amin, o gusto mo nang mamatay? Wika ng isang demonyong tigre mula sa mundo ng mga demonyo, nakadilat ang kanyang duguan na dila, handang lumunin ang babaeng demonyo. Pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata, pagkatapos ay biglang pinitik ang kanyang mga daliri at isang guhit ng apoy ang lumitaw, na bumubuo ng isang linya ng apoy sa mismong harap niya. Mamamatay ang mga tatawid sa linya ng apoy. Ito ba ang tanga ng immortal realm mo? Katawa-tawa, malamig na sumanghal ang isang Magic Emperor, hindi pinansin ang mga naunang sinabi ni Yusuf Zok at ikinumpas ang kanyang kamay. Tara na, tayo ang unang papasok, unang darating, unang mapaglilangkuran. Tara na, tara na. Saan nanggaling ang hanggal na ito? Maging ito man ay ang Magic World, Demon World, Buddha World, o kahit ang Netherworld at Immortal Realm, binaliwala nilang lahat ang mga salita ni Yusuf Zok at parang walang kwenta, isang Grade 1 Immortal Emperor lamang ang naglalagay ng fireline, sinasabing mamamatay ang mga tumatawid. Dapat talaga niyang tingnan ang sarili niya. Whoosh! Ang Magic Emperor ang pinakamabilis, siya ang unang tumawid sa fireline, kasunod ang iba pang Magic Emperors. Gayunpaman, nang kaitatawid pa lamang ng grupo mula sa Magic World sa fireline, isang lilang energy light whip ang biglang lumitaw mula sa kung saan. Ano? Ang lakas ng loob mong suntukin ako. Naghahanap ng kamatayan. Galit na galit ang Magic Emperor, at nang makita niya ang latigo ng enerhiyang liwanag na malapit nang tumama sa kanya, inabot niya ito para hawakan. Bilang isang 9th grade Magic Emperor, halos wala siyang pakialam sa atake mula sa isang Grade 1 Immortal Emperor lamang, kaya inabot niya ang latigo ni Yusuf Zok gamit ang mga kamay lamang. Pero, nang madampi ng kanyang palad ang latigo ng enerhiyang liwanag, isang nakakakilabot na pangyayari ang naganap, dahil ang kanyang kamay ay nawalan ng hangin nang madampi ang latigo, at sa sumunod na segundo, habang sinusubukan niyang umatras, ang latigo ay tumama na sa kanyang katawan. Boom! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw, at pagkatapos ay isang henerasyon ng Magic Emperor, isang Grade 1, ang namatay ng ganoon na lamang. Diretso siyang ginawang abo, dinurog hanggang maging alabok. Ano ba ang nangyari? Ang mga may isang paa o kahit dalawang paa na tumatawid sa linya ng apoy ay agad na natigilan, habang ang mga hindi pa tumatawid sa linya ay nanatili sa kanilang kinatatayuan. Ang mga lumalagpas sa linya, mamamatay. Sampal, 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 sinimulan ni Yusuf Zok na patuloy na hawakan ang latigo,
at ang mga dakilang emperador na sumubok na ipagtanggol o kontra-atake ay walang pagkakataon laban sa kanya, dahil ang sinumang humawak sa latigo ay agad na namamatay. Umungol ang demonyong tigre, dahil sa sandaling iyon, ang latigo ay nakatutok sa kanya, kaya't siya ay nagbagong anyo at umungol ng malakas, at mula sa kanyang kumikinang na noo, isang sinag ng liwanag ang lumabas. Si Yusuf Zok, na parang bundok na hindi natitinag, ay patuloy na inihahampas pababa ang latigo, at kasabay nito, nang abutin niya ito, nasalo niya ang sinag ng liwanag na inilalabas ng demonyong tigre sa kanyang kamay. Ano? Bang! Wasak na wasak ang demonyong tigre, hindi maintindihan hanggang sa kanyang kamatayan kung bakit napakalakas ng kalaban. Whoosh! Kasabay ng pagkamatay ng demonyong tigre, agad na binawi ni Yusuf Zok ang kanyang latigo, dahil lahat ng mga tumawid sa linya ay hinagupit hanggang sa mamatay. Ang mga taong ito, bagamat sila ay mga dakilang emperador ng ika-9 na baitang, ay hindi naman talaga kilalang mga tao sa kani-kanilang mga kaharian, sila ay mga emperador lamang na nakaligtas sa mahirap na sitwasyon. At ngayon, matapos mabuksan ang 48 blood beads, ang pakikipaglaban sa mga taong ito ay hindi siya naantig kahit kaunti, dahil ang lahat ng mga ito ay hindi kayang tapatan ang kahit isang hininga lamang ng kanyang kapangyarihang pumatay. Ang babaeng mula sa Demon Clan, si Leilani Mai, isang monghe mula sa Buddha World, ilang Nether Emperor mula sa The Netherworld, at ang natitirang Great Emperors mula sa Magic World ay natakot ng sandaling iyon. Sino ang taong ito? Paano siya naging ganito kalakas? Sa mas malayong distansya, naramdaman din ng 6 na Immortal Emperor ang pangangilig ng kanilang mga anit, at kasabay nito, pinalad silang hindi nila tinutulan si Martin Hop. Kung hindi, malamang patay na sila ngayon, nang hindi man lang dumaan sa reinkarnasyon. Ikaw ba? Ikaw ba si Martin Hop ng Immortal Realm? Biglang sumigaw ang isa sa mga Immortal Emperor. Ano? Si Martin Hop, takbo. Bago pa man makapag-react ang iba, narinig na ng mga Nether Emperor ang pangalan, saka sila tumalikod at tumakas. Susmariosep, Martin Hop, ang pumatay sa 3 dawista at bamali sa mga binti ng banal na sugo. Talaga bang sinusubukan nilang hamanin ang kanyang awtoridad? Pero paano napunta rito ang matandang demonyong ito? Mas mabilis tumakbo ang mga Nether Emperor kaysa sa mga kuneho, kaya naman agad na natigilan ang ibang mga dakilang Emperor. Sa kanilang antas, hindi nila alam ang mga pangyayari sa The Netherworld at kaya hindi nila alam ang tungkol sa mabangis na reputasyon ng matandang demonyo. Hey, Martin Hop lang ang pangalan ko sa entablado. Ang pangalan ko ay Yusuf Zok. Doon ipinanganak, itinuro ni Yusuf Zok ang lupa sa likuran niya at nagpatuloy, lumaki ako doon, ang lugar na iyon ang aking tahanan, ang aking bayan. Kaya, bahagi ako ng lugar na ito. Kaya pala hindi tumatanggap ng bisita ang bahay ko. Mula ngayon, walang demonyo o diablo ang dapat pumunta rito para hamanin ako. Bahagyang tumawa si Yusuf Zok, pagkatapos ay muling nanginig ang kanyang katawan, aklat ng apoy, tunay na apoy, walang hanggang pagsunog. Whoosh! Pop 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 pop, biglang lumawak ng mabilis ang linya ng apoy na iyon, pagkatapos ay nakita ng lahat ang linya ng apoy na nakapalibot sa daigdig sa kalawakan. Ang daigdig, na napapaligiran ng walang katapusang nagliliyab na Earth-Heart True Flame, ay nakikita maging ng mga taga-daigdig na tumangala sa mabituing kalangitan at nakakita ng isang apoy na kumakalat sa kalangitan. Ang Earth-Heart True Flame ay kayang magliyab ng walang tigil. Ang mga tatawid sa linya ay mamamatay. Patuloy na nakatayo si Yusuf Zok, malamig na pinagmamasdan ang mga makapangyarihan mula sa lahat ng kaharian. Swish! Tumalikod ang mga Immortal Emperor mula sa Immortal Realm at naglakad palayo. Dahil si Martin Hop ang lalaking ito, hinding-hindi niya sila maaaring maging kalaban, kaya malamang na mapanganib ang pananatili rito. Mas mabuting tumakbo na lang ng malayo. Amataba, tagapagtaguyod, kami ay pawang. Tara na. Ang huling bagay na gustong marinig ni Yusuf Zok ay ang mga awit ni Buddha, kaya't mabilis siyang pumutol, sinabihan ang kalaban na umalis bigla. Ikaw, naiinis ang monghe sa bigla ang pag-abala ni Yusuf Zok, at itinuro si Yusuf Zok, na patuloy na nakatingin sa kanya ng malamig. Tara na, tumalikod at umalis ang mga tagasunod ni Buddha. Hindi ka ba aalis? Pagkatapos ay tumingin si Yusuf Zok sa babaeng demonyo, habang nanunuya,
O gusto mo bang maging alipin ko bilang halimaw? Sige, sige, sige. Ikaw pala si Martin Hop, magkikita tayong muli. Malamig na tumawa ang babaeng demonyo, saka tumalikod at umalis. Hindi sila pinigilan ni Yusuf Zok. Bagamat gusto niyang mangolekta ng mga halimaw, ang paggamit ng kanyang mga purple energy light whips sa mga ganitong matataas na antas na nilalang ay magiging sayang, ang kanilang kalidad ay napakababa para magsilbing pamangwit. Nakaalis na ang lahat, ngunit habang ginagawa nila ito, tila may mga kumikinang na ilaw pa rin na kumikislap patungo sa kanila mula sa malayo. Mas marami pang tao ang paparating, sunod-sunod na kumakaway, at pagdating nila, tila nagtatanong din sila kung bakit umalis ang babaeng demonyo at ang iba pa. Bumantong hininga ng marahan si Yusuf Zok, habang nakaupo sa kawalan, sa sandaling iyon, bigla siyang natahimik, dahil hindi niya alam kung mapipigilan niya ang nalalapit na pagpapakita ng mga demonyong iyon. Pagbalik sa Pier Manor, iminulat ng tunay na katawan ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata at bumulong sa sarili, mayroon pa akong isang life spirit stone. Kung hindi ko sila mapipigilan, kakailanganin kong ubusin ang huling kayamanan ko at buksan ang mga blood beads. Gayunpaman, bago dumating ang mga ekspertong iyon, dapat akong pumunta sa isla ng mga Diyos para makita kung anong mga sikreto ang tunay na nakatago roon. Pier, Tara na. Si Yusuf Zok, kasama si Pier, ay direktang umalis, lumilipad patungo sa gitnang akses ng daigdig. Sa kanyang telekinetic perception, ang liwanag sa gitnang akses ng daigdig ang pinakamatindi, ang lugar na iyon ang tila pinakamisteryoso. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1175 pagpasok sa mga banal na lupain. Ang actual line ng daigdig ay ang Ecuador, kung saan ang latitude ay 0, ang pinakamainit na lugar sa daigdig, at kung saan ang grabidad ay nasa pinakamahina nito. Dahil hindi mahanap ni Yusuf Zok ang portal sa liwanag sa gitnang akses, ang nagawa lamang niya ay gabayan si Pier mula sa ilalim ng dagat, patuloy na papalapit sa gitnang puntong iyon. Matapos ang mahigit 3 oras, matapos matawid ang hindi mabilang na putik sa ilalim ng lupa at mga ilog sa ilalim ng lupa, sa wakas ay nalapitan ng dalawa ang gilid ng kumikinang na liwanag na iyon at nakita kung ano talaga ito. Makinang na stela ba iyan? Labis na hindi makapaniwala si Yusuf. Bagamat maraming mahiwagang lugar sa mundo, tanging ang maliwanag na lugar na ito ang higit na pumukaw sa kanyang kuryosidad. Dahil nang siyasatin gamit ang telekinesis, nakasisilaw ang liwanag, at hindi ito nang ahas hawakan ng kanyang telekinesis. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kumikinang na bagay ay magiging isang steel, at sa steel ay may nakasulat na 2 salita, 2 glyph, libingan ng Diyos. Ang steel ay ang libingan ng Diyos, at wala nang iba pang nakapalibot dito maliban sa mga gawang taong tunal na patungo sa steel at doon humihinto. Maaari kayang ang stelang ito ay isang portal. Maraming mga mahiwagang lugar sa mundo, lahat ay may kani-kanilang mga portal. Pagpasok mo sa kanila, ibang eksena ang magaganap. Halimbawa, ang Federal Prison No. 1 ay isang isla na lampas sa siyentipikong paliwanag, at ang lokasyon nito ay hindi matukoy ni Newman. Tunay nga, ang stelang ito ang portal, tumanggaw si Yusuf at sinabing, pero hindi ko alam kung mapanganib ang pagpasok sa portal dahil wala pa akong nararamdamang anumang mapanganib na aura. Tumanggaw si Pier, siguro may panganib. Kung ganoon lang kadali itong makapasok, hindi ba't matagal nang nakapasok ang lahat ng mga Earth Immortal na nasa 12 antas? Susubukan ko. Tumanggaw si Yusuf at pagkatapos, habang gumagalaw ang banal na kamalayan, biglang lumitaw ang kamay ng kataas-taasang langit at inabot ang steel. Whoosh! Nang halos hindi madampi ng kanyang kamay ng kataas-taasang langit ang steel, isang kislap ng liwanag ang dumaan, kasunod ang isang alon ng hangin na sumabog, direktang tumama sa kamay ng kataas-taasang langit ni Yusuf. Kasabay ng isang putok, isang nakakagulat na bagay ang nangyari kay Yusuf. Ang kanyang kamay ng kataas-taasang langit, na kayang supalan ang mga immortal monarch at makipagkompetensya sa mga banal na sugo, ay nabasag ng alon ng hangin na iyon. Gulat na napaatras si Yusuf ng ilang hakbang kasama si Pier, ang parehong mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Alam na alam ni Pier kung gaano kalakas ang kanyang Panginoon, ngunit maging ang kanyang Panginoon ay natakot ng mahawakan ang steel, sino nga ba ang makakapasok sa portal na ito?
Dapat may paraan para makapasok. Hindi tayo maaaring pumihil sa pagpasok. Pinaikit ni Yusef ang kanyang mga mata, naalala rin ang mga salitang minsang sinabi sa kanya ni Leilani, ang dakilang emperador. Sinabi niya na sila, ang mga immortal, ay nangangailangan ng isang taong gagabay sa kanila papunta sa libingan ng mga Diyos, dahil kung wala ang bloodline of gods, hindi sila makakapasok. Ibig sabihin, mahusay na emperador man o immortal na monarka, kung wala kang bloodline of gods, walang paraan ang magpapahintulot sa iyo na makapasok sa steel, ni hindi mo ito makikilala. Dugo. Biglang natauhan si Yusef at agad na kinagat ang dulo ng daliri niya, saka nagpatak ng isang patak ng essence blood sa steel. Kasabay ng isang, ding, na parang hampas ng metal, ang patak ng essence blood na tumama sa steel ay umalangaw-ngaw ng malakas. Habang gumugulong ang blood bead sa steel, unti-unti itong lumiwanag at kalaunan ay naging malinaw. Itinaboy ng steel ang butil pabalik sa kulay nito, kung saan ito ay nakalutang sa harap ni Yusef. Nag-aral muna si Yusef gamit ang telekinesis at, nang makitang walang panganib, ay hinawakan niya ang malinaw na patak sa kanyang kamay. Nang dumampi ang patak ng tubig sa kanyang kamay, nang inig ang buong katawan niya, at pagkatapos ay isang pulang liwanag ang lumabas mula sa kanya, na may katulad na pulang liwanag na kumakalat mula sa steel. Nakikilala ito ng steel, sigaw ni Pierre mula sa gilid. Sa totoo lang, ganito lang talaga ka-simple. Subukan mo rin. Sumenya si Yusef kay Pierre na magpatuloy. Pero parang may kakaiba. Kung ganito lang ka-simple, hindi ba't nakapasok na ang ika-12 antas ng Earth Immortals sa Earth ngayon? Si Pierre, habang nag-aalinlangan, ay nagpakawala ng isang patak ng essence blood na parang kay Yusef. Ang essence blood ay naging isang patak na lumipad pabalik sa harap niya, at nang mahawakan niya ito, isang pulang ilaw din ang sumilay sa kanyang katawan. Huwag na. Pumasok na lang tayo at tingnan natin, hindi mahulaan ni Yusef Zoc ang dahilan, pero ngayong posible na ang pagpasok, ayaw na niyang maghintay pa. Humakbang siya at pumasok, at sinundan naman siya ni Pierre papasok sa steel. Whoosh! Nang sabay na sumugod silang dalawa sa steel, isang matinding grabidad ang biglang dumampi sa kanilang dalawa. Kuma! Nabigla sina Yusef at Pierre, kung kaya't agad silang nahila pababa ng matinding grabidad at nagbanggaan ng malakas. Ang grabidad na ito, mabilis na tumugon si Yusef, itinulak ang sarili pataas ng may lakas, at si Pierre naman ay naitayo rin sa isang nakakapanghinang kalagayan. Malakas ang grabidad, hindi nila alam noon, kaya ang biglaang pagdating ng grabidad ay nagpahirap pa rin sa kanilang dalawa sa pag-aangkop. Dahil sa grabidad na ito, lalo na ang isang second-level Earth Immortal, kahit ang mga Immortal King, Immortal Monarch, at mga regular na Immortal Saint o Immortal Venerate ay sesabog. Huminga ng malalim si Yusef, kaya nga hindi makapasok ang mga Earth Immortal sa Earth. Kahit makapasok sila, mamamatay sila. Sige, guro, tingnan mo ang mga bundok ng kalansay dito. Hindi nakakapagtaka na maraming second-level Earth Immortals sa Earth ang misteryosong nawala sa paglipas ng mga taon, kabilang ang maraming natatanging talento ng Demon Clan at Rocha Tribe, lahat sila ay nawala ng walang bakas. Namatay pala sila rito. Turo ni Pierre sa mabundok na tumpok ng mga kalansay sa lupa, hindi bababa sa 1,000 ang mga ito, siksik at puro buto na lang, ang ilan ay nadorodge na lang. Sa sandaling pumasok ang mga second-level Earth Immortal, ang kanilang mga katawan ay magiging putik dahil sa matinding grabidad, kaya naman nakakapagtaka na may sino man ang mabubuhay. Guro, parang nasa balon tayo, biglang tumangala si Pierre sa langit ng sandaling iyon, dahil ang kinaroroonan nila ay isang silindrong kuweba, at sa tuktok ng kuweba, natatanaw nila ang nakagiginhawang asol na kalangitan. Isa nga itong balon, na puno ng mga bangkay ang ilalim. Kailangan nating mag-ingat. Malamang na mahirap tumakas sa balon na ito dahil sa grabidad. Huminga ng malalim si Yusef, mukhang hindi simple ang hamon, ito ang unang pagsubok. May problema ka ba? Kung oo, bumalik ka sa dagat na asol at langit na ulap. Hehe, walang problema, isa na akong 12-winged blood demon. Kahit ang pinakamahuhusay na dakilang emperador ay walang kapantay para sa akin, at ang bilis ko ang pinakamabilis sa mundo. Kahit ang Demon Clan at Rocha Tribe ay maaaring hindi kasing bilis ko. Sige, mag-ingat ka at sumunod ka sa akin.
Sabi ni Yusef habang sinusubukang gamitin ang telekinesis para makita kung ano ang nasa labas ng balon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang naging hindi epektibo ang kanyang telekinesis, imposibleng gamitin ang telekinesis dito. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, dapat malaman ng isa na ang kanyang pinakamalakas na yaman ay ang telekinesis. Tunay nga, dahil taglay niya ang kataas-taasang telekinesis kaya nakakakilos siya ng walang pigil, walang takot sa langit at lupa. Ngayon, kung wala ang telekinesis, natanggal ang kanyang batayan para sa pangangibabaw. Guro, hindi po kami makalipad, masyado kaming pinipigilan ng grabidad para makalipad. Sigaw din ni Pierre. Buntong hininga, huminga muli ng malalim si Yusef at nagsimulang tumingin sa ilalim ng balon pagkatapos tumango. Gayunpaman, sa sandaling iginala niya ang kanyang tingin sa paligid, agad niyang nakita ang isang natatanging katangian sa loob ng balon, mula sa ilalim ng balon hanggang sa gilid, may mga nakaukit na gawang tao. Ang mga nakausling batong ito ay parang maliliit na batong nakausli para akyatin, hindi naman ganoon kalaki, pero sapat lang para makahawak gamit ang mga kamay at paa. Mukhang marami ng taong nakapunta rito dati. No choice, kailangan na nating umakyat. Medyo seryoso ang mukha ni Yusef. Kung walang telekinesis at kakayahang lumipad, malamang na malalagay sila sa malaking panganib kung sakaling lumitaw ang mga kalaban o kung may lumitaw na panganib. Ang paglalakbay na ito patungo sa libingan ng mga Earth Immortal ay maaaring hindi magandang bagay para sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1176 na pagtitipon ng 6 na kaharian nang pumasok si Yusef Zoc sa banal na teritoryo at nagsimulang umakyat mula sa ilalim ng balon ay saka pa lamang natapos ng mga dakilang Panginoon ng 6 na kaharian ang paghila sa liwanag na bigay ng Diyos. Sa pagkakataong ito, matapos makuha ang liwanag na bigay ng Diyos, lahat ng dakilang mga amo ng 6 na kaharian ay nakatanggap ng mga walang kapantay na benepisyo, halimbawa, ang mga nasa antas ng Immortal Saint o Immortal Venerate ay talagang nakalusot upang maabot ang pinakatuktok ng 9th grade Great Emperors, at mayroon pang ang hindi maarak na pakiramdam tungkol dito. At ang mga orihinal na 9th grade Great Emperors ay nakalusot din upang maabot ang cultivation level ng mga demigod, na mas malakas pa kaysa sa mga lumang Downlords. Ang pinaka-nakakatakot ay ang mga taong tulad ni Heavenly Origin o ni Leilani May Emperor o ng mga Downlords ng the Netherworld. Ano ang anak ng paglikha? Sila ang tunay na mga anak ng paglikha. Masasabing matapos maakit ang liwanag na bigay ng Diyos, naunawaan na nila ang makalangit na daw, at ang ilan ay naunawaan pa ang prinsipyo, maliban sa hindi pagpapaikli ng isang kalipunan ng mga Diyos, halos walang pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga tunay na Diyos. Kung tungkol sa kung bakit ipinagkaloob ng kaharian sa langit ang liwanag na bigay ng Diyos, walang sino man ang malinaw, at walang nakakaalam kung saan nagmula ang liwanag na bigay ng Diyos, ngunit nakatanggap nga sila ng mga nasa salat na benepisyo. Bukod dito, lahat ng tumanggap ng liwanag na bigay ng Diyos ay nakatanggap ng misyong pumasok sa banal na teritoryo at mangolekta ng mga Tian-Mending Stone Fragment. Habang mas marami silang nakolekta, mas maraming benepisyo ang kanilang matatanggap pagkatapos umakyat sa Heavenly Realm sa hinaharap. Hindi binanggit ng Heavenly Realm si Yusef Zoc sa impormasyon nito dahil, gaano man kalakas o kalakas si Yusef Zoc, sa paningin ng mga Diyos ng Heavenly Realm, isa lamang siyang malainsektong karakter mula sa mas mababang antas. Marahil ay nakuha na niya ang atensyon ng Heavenly Realm, ngunit hindi pa siya nakikita ng mga Diyos ng Heavenly Realm. Matapos ang liwanag na bigay ng Diyos, isa pang hibla ng ningning ang kumislap, at lahat ng nakatanggap ng liwanag na bigay ng Diyos ay agad na inilipat palayo, mula sa dakilang mundong mortal na kanilang kinalalagyan. At sa sumunod na segundo, ang mga immortal ng Immortal Realm, ang mga demonyo ng Magic World, ang mga demonyo ng Demon World, ang mga Buddha ng Buddha World, ang mga multo ng the Netherworld, ang mga minor cultivator ng Mortal World, ay pawang lumitaw mula sa kung saan sa isang malaking kanyan sa ilalim ng lupa sa buwan. Ang kanya na ito sa ilalim ng lupa ay mayroong napakalaking sinaunang porma sayon ng teleportasyon, lahat sila ay direktang na-teleport papunta sa buwan, ang bituin na pinakamalapit sa daigdig. Siyempre, ang kanya ay masyadong malalim, kaya imposibleng makita ang daigdig. Whoosh whoosh whoosh, nang nasasanay na ang lahat sa eksena sa harap nila, bigla silang mabilis na umatras. Natural lang,
ang mga mula sa Immortal Realm ay umatras sa kanilang panig, at ang mga mula sa Magic World at Demon World ay umatras din sa kani-kanilang panig. 648 tao mula sa 6 na kaharian ang hinati sa 6 na lugar, na magkaharap. Medyo tensyonado ang kapaligiran, total, ang 6 na kaharian ay hindi magkatugma tulad ng tubig at apoy, at madalas na naglalaban-laban, kaya bihira para sa mga nasa matataas na antas ng 6 na kaharian na magtipon-tipon sa loob ng mahabang panahon, at ngayon, lahat ay nagtipon dito, na parang may hindi sinasabing kasunduan. Swoosh 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 swoosh, hindi pa nagsasalita ang mga dakilang amo ng 6 na kaharian, 1,000 guhit ng liwanag ang lumipad mula sa mabituing kalangitan. Ang mga guhit ng liwanag na ito ay natural na pawang mga Panginoon mula sa 6 na kaharian, palagi silang nakalutang sa labas ng daigdig, kaya nang makakita sila ng mga makapangyarihang figure na paparating sa buwan, agad silang lumapit. Pagbati, dakilang emperador. Pagbati, Panginoong Dao. Pagbati, Buddha. Kuwit. Automatikong naghiwa-hiwalay ang libu-libong tao at bumalik sa kani-kanilang mga kampo. Hihihi, ang buhay na buhay ng eksena. Isang kakaibang boses ng yin-yang ang lumitaw, at ang boses ay nagmula sa gilid ng Magic World. Nakasuot ng damit na may disenyong bulaklak ang nagsasalita, makapal ang make-up, pero may mga bakas ng sugat sa mukha, kaya parang masusuka ka agad. Ang taong ito ay walang iba kundi ang numero 1 demonyo ng Magic World sa panahon ng Last Dharma ngayon, at ang numero 1 Demon Seed na si Tyler Nash. Tinakpan niya ang kanyang ilong ng panyo, at sa matinis na boses ay sinabi, mga Panginoon mula sa Immortal Realm, Demon World, Netherworld, Buddha World, at Mortal World, ang bituin na iyon sa likod ay ang aking tahanan. Kaya, ako ang punong abala, at kayong lahat ang mga panauhin. Mabuti naman akong tao, kaya mas makabubuti kung lahat kayong may katayuan ay walang sisirain dyan. Oo nga, bigla, nang magpahayag ng mabuting kalooban si Tyler Nash at magbabala sa mga immortal ng 6 na realm, isang tao mula sa Immortal Realm ang biglang lumitaw. Nakasuot siya ng puting damit, may nakasabit na espada sa kanyang baywang at isang koro ng jade sa kanyang ulo. Nagsalita siya sa malamig na boses, maaari kang maghanap ng mga kayamanan at makipagsapalaran, ngunit huwag mong patayin ang mga mortal nang walang ingat. Hajijek na Hajijek, ang gwapo naman ng nakababatang kapatid na ito. Nagkita na ba tayo dati? Natatawang sabi ni Tyler Nash. Jerome Hart, ikaw si Tyler Nash, matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyong dakilang pangalan. Nako, apo ni David Hart, nakuha ko na. Paulit-ulit na tumanggo si Tyler Nash. Narinig na niya ang tungkol sa kanya. Gwen Shuai. Nang mga sandaling iyon, 2 tao mula sa Mortal World ang biglang lumapit at tumanggo kay Jerome Hart. Huminga ng malalim si Jerome Hart, saka tumawa at sinabing, Ross Trujillo, Isaac Quintana, nagkita tayong muli, pero... Sige na, hindi ito ang oras para asikasuhin mo ang mga gawain ng pamilya. Biglang sum-ira si Leilani May, ang dakilang emperador mula sa Immortal Realm, kina Jerome Hart, Ross Trujillo, at Isaac Quintana. Ngayon, sa pagtitipon ng 6 na kaharian, ang mga batang tauhang ito, na hindi pa naririnig noon, ay nangahas na makipag-usap ng may kumpiyansa sa harap ng mas malalaking figurang ito. Talaga bang itinuring nila ang kanilang mga sarili na napakahalagang tao? Sige, Reincarnation Pathlord, Otis Austin, Three Corpses Brother, Green Lantern Buddha Brother, dahil narito tayong lahat, dapat pareho ang ating layunin. Ngumiti ang Heavenly Yuan Great Emperor at sinabing, gusto nating lahat na umakyat sa pagka-Diyos at gusto rin nating mangolekta ng mas maraming Heavenly Patching Stones para sa Heavenly Realm, kaya umaasa ako na ang lahat ng kapwa Daoist ay maaaring isantabi ang mga nakaraang hinaing. Kahit papaano sa panahong ito ng pagpasok sa banal na lupain, huwag tayong makipag-away ng mag-isa, paano kaya? Tama si Brother Heavenly Yuan. Tumayo si Otis Austin, ang emperador ng 5-clawed Golden Dragon mula sa Demon World at ang pinuno ng Demon Clan, at nagsalita. Dahil sa kanyang dominanteng posisyon sa mundo ng mga demonyo, walang kumontra sa kanya. Makatwiran ang loika, hehe, sang-ayon ako sa prinsipyo ng mungkahi ni Brother Heavenly Yuan. Tumanggo at tumawa ang Reincarnation Pathlord mula sa The Netherworld.
Tumango rin ang Green Lantern Buddha mula sa Buddha World. Amataba, matalino ang pagsasalita ni Brother Heavenly Yuan. Umiling ang tatlong bangkay, na siyang punong matandang demonyo ng mundo ng Mahika, at sinabing, ang mundo ng Mahika ay pinamumunuan na ngayon ng batang magsasaka. Kung ang batang magsasaka ay nagsabing lumaban, lalaban tayo. Kung ang sabi niya ay huwag lumaban, hindi tayo lalaban. Ano? Nagulat ang mga eksperto mula sa ibang kaharian. Kilala ang tatlong bangkay bilang ang pinakamayabang na higanteng demonyo, isang matandang demonyo, ngunit ipinahihiwatig niya na kahit siya ay kailangan ding makinig sa demonyong ito na si Tyler Nash. Nakakatuwa naman ang Brother Three Corpses. Bahagya pang ngumiti si Tyler Nash, nakakagulat na ginamit ang magalang na terminong brother, na para bang napakataas ng kanyang katayuan. Tumawa si Three Corpses at sinabing, maaaring hindi mo alam, ngunit minana ng batang magsasaka ang pamana ng kataas-taasang Heavenly Demon Black Sky Demon Lord mula sa nakaraang panahon sa ating Magic World. Ang lakas niya ang nangunguna sa ating mundo. Ang Black Sky Demon Lord. Nang marinig ang apat na salitang ito, lahat ng makapangyarihang figure mula sa anim na kaharian ay namutla. Ang Black Sky Demon Lord ang pinakamapanghamong superpower noong nakaraang panahon, isang walang talong puwersang sumasakop sa anim na kaharian. Ang tunay na pamana ng demonyong si Tyler Nash ay nagmula sa Black Sky Demon Lord. Mabuti, dahil ako, ang Magic World, ay nakapagdesisyon na, hindi na tayo lalaban, hihihi. Tumawa si Tyler Nash sa paraang nakakatakot. Mas hindi komportable ang pakiramdam ng lahat kaysa sa makakita ng multo. Kung gayon, tara na, umalis na tayo. At dahil nabanggit ng ating batang kaibigang si Nash na ang daigdig ang kanyang bayan, umaasa ako na uutusan ng bawat kaharian ang mga tagapagsaka nito na huwag basta-basta pumatay ng mga mortal. Malakas na sabi ng Heavenly Yuan Great Emperor. Sige, umalis na tayo. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Teka, bigla, nang papaalis na ang mga tao mula sa anim na kaharian, maraming maliliit na karakter sa karamihan ang sumigaw sa kanila na maghintay. Anong problema? Kumunat ang noo ng mga eksperto mula sa anim na kaharian. Mga kagalang-galang na nakatatanda, kapwa mga taoista, may tigre na nakaharang sa daan sa unahan. Ang dahilan kung bakit hindi pa tayo nakapasok sa pinagmulan ng mga Diyos ay dahil may gumuhit ng linya ng apoy. Ang mga tatawid dito ay mamamatay. Ano? Sabihin mo ulit yan. Anong linya ng putok? Paano naman ang pagtawid sa linya at pagkamatay? Anong nangyayari? Akala ng mga eksperto mula sa anim na kaharian ay mali ang narinig nila, ngunit maraming makapangyarihang tao ang biglang nagtaas ng kanilang mga kilay, at pagkatapos ay naisip nilang lahat ang iisang tao. Si Martin Hop, ang anak ng paglikha. Hahaha, alam ko na kung sino ang tigreng nakaharang sa daan, hahaha. Lumakas ang tawa ni Nash, isang magaspang na tawa ng lalaki, at bago pa man mawala ang tawa, nakahakbang na siya at agad na nawala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1177 Isang galaw sa katunayan, nang sandaling lumitaw ang mga matataas na opisyal ng anim na kaharian sa Moncanyan, natagpuan na sila ng clone ni Yusuf Zok na nakaupo sa itaas ng mga bituin at narinig ang buong usapan. Bukod pa riyan, marami siyang nakitang pamilyar na mga mukha. Gaya ng inaasahan, ang anak ng paglikha, si Wen Shuai, ay si Jerome Hart, at si Ross Trujillo ay hindi pa nakakaakyat sa langit, ngunit ngayon ay maaari na niyang kalabanan ang mga kapangyarihan ng iba pang 5 kaharian. At naroon si Tyler Nash, na hindi na niya makita ang kung ano sa loob. Naroon din si Mia, payapang-payapa na parang isang lawa ng malinaw na tubig. At si Paisley Kirk, na hindi inaasahang may taglay na amoy ng nakamamatay na aura. At si Elijah Birch, tila mas maganda pa siya, kapansin-pansin ang kanyang kagandahan. At si Isaac Quintana, ang gininto ang agila sa kanyang balikat, ay tila nakapikit pabalik kay Yusuf Zok. Gayunpaman, hindi niya nakita ang tatlong anak ng Leopardo, sina Gracelyn McKee, Barbarian Newton, at ang iba pa. Bukod pa rito, ang mga tao mula sa anim na kaharian na nagtipon ay naglabas ng kakaibang enerhiya mula sa kanilang mga katawan. Nakita na niya ang enerhiyang ito dati, katulad ito ng banal na kapangyarihan na nagmumula sa altar sa likod ng pinto sa Soul Orb, ngunit mas malakas pa.
Ang mga taong iyon ay nakatanggap na lahat ng kapangyarihan ng altar. Alam niyang maaaring hindi niya mapigilan ang mga taong ito ngayon. Swoosh! Swoosh 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 swoosh! Hindi mabilang na mga guhit ng liwanag ang mabilis na dumaan, at isa-isa, huminto ang mga figures sa labas lamang ng harapan ng daigdig. Ang mga pag-alagala sa paligid, ang unang 6 na Immortal Emperor na dumating, ay nang-ahas pang sumunod. Pamwesto si Tyler Nash, pamwesto ang dakilang emperador ng makalangit na kakanyahan, pamwesto si Emperador Leilani Mai, pamwesto si Emperador Zaire Petty, pamwesto si Otis Austin, ang emperador ng dragon, pamwesto ang sinaunang Buddha ng asol na lampara, pamwesto si Dante Stewart, ang Panginoon ng landas ng reinkarnasyon, pamwesto si Paisley Kirk, pamwesto si Mia, pamwesto si Na Wenshui, Ross Trujillo. Kuwait. Isa-isa silang nakatayo sa labas ng harapan, nakatingin kay Yusuf Zok sa kanyang asol na damit. Lumipat ang tingin ni Yusuf Zok sa lahat, sandaling huminto lalo na kina Paisley Kirk at Mia, bago tuluyang bumaling kina Wenshui, Ross Trujillo, Isaac Quintana, at Tyler Nash. Ha. Bago pa makapagsalita si Tyler Nash, humagalpak ng tawa si Jerome Hart at saka humakbang pataas sa harapan. Swoosh! Lumipad siya papunta kay Yusuf Zok at niyakap ito, at hindi man lang siya ininda ni Yusuf Zok. Sobrang namiss kita. Sa sandaling iyon, biglang namasa ang mga mata ni Jerome Hart, at tiningnan niya si Yusuf Zok ng matalim, hindi ka ba namatay noon? Pinapag-ayuno mo ako ng maraming araw. Babay. Lumipad din palapit si Ross Trujillo at niyakap si Yusuf Zok. Yusuf, ang tagal na. Lumapit si Isaac Quintana ng may malaking ngiti at niyakap si Yusuf Zok. Kuya, nang makita ni Tyler Nash sina Ross Trujillo at Jerome Hart na tumatawid sa harapang linya para yakapin si Yusuf Zok, bigla niyang ibinuka ang kanyang mga braso, nagkunwaring susugod siya. Hinailan ni Yusuf Zok si Ross Trujillo sa likuran niya at sinabi kay Tyler Nash, bakit hindi mo subukang tumawid sa harapang linya? Haji Jack. Biglang tumawa si Tyler Nash at tinakpan ang kanyang bibig, ang kanyang mukha ay mapang-akit na parang nang-aasar, anong problema? Total, para na rin tayong magkakapatid dito. Tigilan mo na ang pang-aasar sa akin. Naiinip na kumaway si Yusuf Zok, pagkatapos ay tumingin sa dakilang emperador ng langit na kakanyahan at sinabing, upahan ko na ang planetang ito, ngayon ay pribadong teritoryo ko na ito, at sino mang tatawid sa harapang linya ay mamamatay. Pinagmasdan siya ng lahat, nakakatawa talaga, dahil nakakatawa talaga ang eksena. Akala ba talaga niya kaya niyang pigilan ang lahat ng mag-isa? Anong biro yan? Sa tingin mo ba talaga ay wala kang talo? Pang-iinis ni Empress Leilani Mai. Sino ang lalaking ito? Oo, sino siya? Emperador na walang hanggan sa baitang uno. Mga kapwa dawiste ng Immortal Realm, maaari niyo bang sabihin sa amin kung sino siya? Ang pangalan niya ay Martin Hop. Martin Hop, matagal na kitang hinahanap. Kasabay ng isang 9th grade Immortal Emperor mula sa Immortal Realm ang biglang tumalon palabas. Gayunpaman, hindi pa nakikita ni Yusuf Zok ang taong ito noon at hindi niya alam kung sino ito, at ang lalaki ay mukhang medyo bata pa. Ang pangalan niya ay Ezekiel Wilkinson, ang anak ng paglikha ng Immortal Realm, at anak ng Immortal Emperor na si Thomas Wilkinson. Kapantay na niya si Thomas Wilkinson bago pa man siya tumuntong sa Emperor grade. Sabi ni Jerome Hart sa malalim na boses. Mga kaibigan ko, kahit alam kong sabik na kayong pumasok sa altar ng Diyos, bigyan ninyo ako ng oras ng isang pamalo ng insenso para patayin ang lalaking ito. Yumuko si Ezekiel Wilkinson sa mga immortal mula sa lahat ng 6 na kaharian. Ayos lang yan, mailigtas tayo nito sa panunokso ng iba na nakikipagsabuatan tayo sa iilan. Malamig na sabi ng isang Immortal Emperor. Akin ang taong ito. Habang naghahanda si Ezekiel Wilkinson na lumaban, para tukuyin si Yusuf Zok, isa pang tao mula sa Immortal Realm ang humakbang paarap, at malamig na tumingin ang taong ito kay Ezekiel Wilkinson at sinabing, sinusubukan mo bang pagnakawan ng isang matandang lalaki? Ang taong ito ay walang iba kundi si Joseph Schwartz. Ang pang-apat na ranggo na si Joseph Schwartz mula sa Immortal Realm. Noong panahong iyon, paulit-ulit siyang sinampal ni Yusuf Zok at bumalik at samukan ng 3 palangga ng dugo,
kaya itinuring din niya itong isang malaking kahihiyan. Ngayon, matapos matanggap ang liwanag na bigay ng Diyos, na may lakas na umaabot sa kalangitan at tumatagos sa lupa, hindi nakalabisan kung tatawagan siyang isang demigod. Kaya naman ngayon, gusto niyang bawiin ang kahihiyang dinanas niya noon. Kumunat ang noo ni Ezekiel Wilkinson, ngunit nang magsasalita na sana siya, biglang lumitaw ang isang mahiyain na boses. Kuya Joseph, Kuya Ezekiel, pwede niyo po bang ipakuha ito sa akin? Akin siya dahil pinahiya niya ang aking tagapagturo, ang dakilang Emperador Leilani May, kaya. Pwede mo ba akong hayaang hawakan siya? Si Paisley Kirk iyon, na humakbang pasulong at yumuko kina Joseph Schwartz at Ezekiel Wilkinson, mukhang takot na takot. Nahuli sa init ng sandali, biglang ipinikit ni Yusuf Zak ang kanyang mga mata, at sa sumunod na segundo nang idilat niya ang mga ito, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng intensyong pumatay. Talagang hindi na siya maalala ni Paisley Kirk, ang nahugasan niyang utak ngayon ay nakita na ang sarili niyang kaaway. Nagpalitan ng tingin sina Joseph Schwartz at Ezekiel Wilkinson, pagkatapos ay tumingin din sa dakilang Emperador Leilani May. Nag-isip sandali ang dakilang Emperador Leilani May, pagkatapos ay biglang ngumiti at sinabing, dahil sina kapatid na Joseph at pamangkin na si Ezekiel ay parehong may sama ng loob laban sa kanya, iwan na natin sa inyo ang desisyon. Hindi ako makikialam sa kapalaran ng hamak na estudyanteng ito. Guro, ako. Nag-aalalang tumingin si Paisley Kirk sa dakilang Emperador Leilani May. Tumahimik ka, matigas na sigaw ng dakilang Emperador Leilani May. Kekeki, kuya, mukhang nasa malaking problema ka na. Kahit isang magandang babaeng malapit sa iyo ay gustong pumatay sa iyo, isa kang palpak sa buhay, pagmamalaki ni Tyler Nash. Sa sandaling ito, biglang ngumiti rin si Yusuf Zak, ngunit hindi siya tumugon sa sarkastiko ni Tyler Nash, sa halip, lumingon siya upang tingnan ang mga Buddhist cultivator, itinuon ang kanyang tingin sa tahimik na munting madre at sinabing, "Munting madre, gusto mo ba akong patayin?" Ang isang Buddhist ay dapat maging mahabagin. Makabubuti kung umalis ka agad, tagapagtaguyod. Nakikita ko ang siksik na liwanag na may dugo sa itaas ng iyong ulo at kadiliman sa iyong noo, hindi magandang senyales. Sabi ng munting madre kay Yusuf Zak habang magkahawak ang mga kamay, saka ipinikit ang kanyang mga mata. Ha, pagkarinig sa mga sinabi ni Mia, biglang humagalpak ng malakas na tawa si Yusuf Zak, magtaksil kayong lahat, kahit mamatay ako rito ngayon, isasama ko ang mahigit kalahati sa inyo. Susmariosep sina Ezekiel Wilkinson at Joseph Schwartz, hindi nyo na kailangang mag-isip pa, sabay na kayong sumama sa akin, kung hindi, huwag niyong sabihing hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon. Batang walang pakundangan, si Ezekiel Wilkinson, ang bagong nabuhay na anak ng paglikha sa Immortal Realm at laging gustong makipagkompetensya para sa nangungunang anak ng paglikha sa mga Immortal Seedlings, na siyang unang ranggong anak ng Immortal, kaya hinamon niya si Yusuf Zak para lang patunayan ang kanyang sarili, para maging pinuno ng paglikha. Kaya naman, nang hindi tinatapos ang kanyang negosasyon kay Joseph Schwartz, buong tapang siyang kumilos, pumasok sa singsing ng apoy. Kamay ng kataas-taasang langit, buzz, bigla ring gumalaw si Yusuf Zak ng sandaling iyon, na may mapangahas na ngiti sa kanyang mukha. Ang mga taong ito ay nakatanggap ng kapangyarihan mula sa altar ng Diyos, at ang ganitong uri ng kapangyarihan ay pamilyar sa kanya, kaya ngayon, aanihin niya ang isang madugong ani. Si Ezekiel Wilkinson, bilang anak ng paglikha, ay maaaring maging napaka-arrogant dahil mayroon siyang pundasyon para dito, kaya nang makita niya ang kamay ni Yusuf Zak ng kataas-taasang langit na papalapit sa kanya, ang kanyang buong katawan ay nanginig ng malakas, kamaunang pagpatay sa mga Diyos laban sa langit. Splash! Sinuntok niya ng diretso ang kamay ng kataas-taasang langit ni Yusuf Zak. Pigil ang hininga ng lahat, gustong makita kung sino ang mananalo sa hakbang na ito, at para masuri rin ang kasalukuyang lakas ni Martin Hop. At nang nanlaki ang kanilang mga mata, isang suntok at isang palad ang nagbanggaan. Kaya lang, halos lumuwa ang mga mata nila sa sumunod na nangyari. Ano ba yan, Ezekiel Wilkinson? Wala siyang laban sa kahit isang hampas ng palad ni Martin Hop. Sa ilalim ng kanyang kamay ng kataas-taasang langit, ang kamao ni Ezekiel Wilkinson na pumatay ng mga Diyos laban sa langit ay gumuho at naging alabok, at pagkatapos,
na parang sinisira ang mga tuyong damo at bulok na kahoy, si Ezekiel Wilkinson ay ginawang ulap ng ambon ng dugo ng kamay ng kataas-taasang langit. Isang galaw lang, at ang tumanggap ng liwanag na bigay ng Diyos, si Ezekiel Wilkinson, ay namatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1178 sa pag-atake, boom. Isang pagsabog ng ambon ng dugo ang sumabog sa mabituing kalangitan, at pagkatapos ay agad na tumahimik ang buong cosmos. Itinaas ng Heavenly Emperor ang kanyang mga kilay, ang mga Panginoon ng Reincarnation Path at ang iba pa ay tahimik na nag-isip, at si Joseph Schwartz, na kanina lang ay maingay, ay naninangkit ang kanyang mga mata. Sa isang galaw lang, nadurog na ng husto si Ezekiel Wilkinson dahil sa suwail na si Martin Hopp. Dapat malaman na si Ezekiel Wilkinson ay kakatanggap lang ng liwanag na bigay ng Diyos at naging isang napakahusay na 9th grade Immortal Emperor, at tiyak na mayroon pa rin siyang kapangyarihang bigay ng Diyos sa loob ng kanyang katawan, tama ba? Pero ngayon, hindi niya kayang tiisin kahit isang galaw lang mula kay Martin Hopp. Tunay ngang naging makapangyarihan si Ezekiel Wilkinson, ngunit si Martin Hopp ay lumalago rin, at sa napakabilis na bilis. Ibalik mo sa akin ang buhay ng anak ko. Swoosh! Isang sinag ng espada ang lumabas mula sa karamihan sa Immortal Realm, isang gininto ang lumilipad na espada ang sumugod patungo kay Yusuf Zok ng kasing bilis ng kidlat. Pumatay. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Joseph Schwartz na makipagtulungan kay Thomas Wilkinson, dahil masyadong mapanghamon ang Martin Hopp na ito. Sa pamamagitan ng pakikipagsanib puwersa kay Thomas Wilkinson, mas malaki ang kanilang tsansa na manalo. Gumawa rin siya ng isang galaw, ang kanyang teknik ay pinangalanang, walang butas na hindi mapapasukan. Nanginig ang katawan ni Yusuf Zok, at bigla niyang pinakawalan ang time-space field, at sa bahagyang pag-iwas, naiwasan niya ang paparating na liwanag ng espada. Kasabay nito, marahas siyang sumugod gamit ang dalawang palad, tinutukan sina Thomas Wilkinson at Joseph Schwartz. Bang! Ginawang dalawa ni Yusuf Zok ang isang palad, saka bumangga sa mga kamao nina Thomas Wilkinson at Joseph Schwartz. Isang napakalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw, at pagkatapos ng pagsabog, si Yusuf Zok ay napaatras ng 6 na hakbang, habang sina Thomas Wilkinson at Joseph Schwartz ay napilitang umatras ng 9 na hakbang. 3 hakbang ang pagkakaiba. Wow! Lahat ng nakakita sa eksenang ito ay nagulat, nanlalaki ang kanilang mga mata sa gulat. Dalawang kakilakilabot na emperador ng Immortal Realm, na sumikat sa loob ng hindi mabilang na mga iyan at kakatanggap lang ng liwanag na bigay ng Diyos, na may pagmamalaki sa mga antas ng paglilinang sa antas ng demigod, ay nagsanib puwersa na ngayon at hindi pa rin matalo si Martin Hopp. Sa isang galaw lang, kitang-kita na ang dalawang titan na ito ay hindi kasing lakas ni Martin Hopp. Ang lakas talaga nitong si Martin Hopp. Walang anuman kundi isang maliit na bagay. Akala ko ang lakas mo. Biglang sumigaw sina Joseph Schwartz at Thomas Wilkinson, at ang dalawa, na may nakakairitang ngiti, ay muling kumilos. Mahusay na teknik ng pagbubuklod, panuntunan sa pagbubuklod. Mahusay na teknik ng grabidad, panuntunan ng grabidad. Boom! Boom! Parehong ginamit ang kanilang mga palad upang magsagawa ng kani-kanilang mga atake at idiniin pababa ang katawan ni Yusuf Zok. Batas! Batas! Nang marinig ang mga banal na kasanayang pinakawalan ng dalawa, maging ang mga anak ng paglikha ay nanginig, sila rin ay nakatanggap ng liwanag na bigay ng Diyos ngunit hindi pa nauunawaan ang sining ng batas. Sa kabaligtaran, napagtanto ng mga sikat na emperador na ito ang law arts. Tanging ang mga Diyos lamang ang may mga batas, at ngayon, sila rin ay may mga batas. Habang ginagamit ang Great Silang Technique, natuklasan ni Yusuf Zok na ang espasyo sa paligid niya ay nasisikip, at ang kataas-taasang grabidad ay walang humpay na dumagdag, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng hirap sa paghinga. Hehe, Martin Hopp, sa tingin mo ba ay katulad pa rin tayo ng dati? Natanggap na natin ang liwanag na bigay ng Diyos, lahat tayo ay nakaunawa na sa mga kaukulang batas, kaya hindi ikaw ang numero 1 sa mundo. Mapanghamak na umiling ang emperador ng langit sa puntong ito. Tumawa ng may pagkutsa si Leilani May, inaamin ko, napakalakas mo, pero sa harap ng batas, wala lang lahat. Sok-sok, nakababatang kapatid, hindi lang naman siguro ito ang kaya mong gawin, di ba? Gamitin mo ang divine skills mo,
kung hindi ay mamamatay ka. Walang tigil na laminggalinga si Tyler Nash, sino ba ang nakakaalam kung ano ang binabalak niya sa oras na ito? Nagpalitan ng tingin sina Jerome Hart, Ross Trujillo, at Isaac Quintana, pagkatapos, sabay-sabay, ay sumigaw, nandito kami para tulungan ka. Hindi na kailangan. Boom! Sa gitna ng pressure ng dalawang batas, ang katawan ni Yusuf Zoc ay nanginig ng malakas habang pilit siyang kumakawala at pagkatapos ay nagmanyobra sa kawalan, patuloy na umuungol, Ultimate Truth Solution, Tai Chi Fist, Time Pause Technique. Umuugong, sa wakas ay tumigil ang oras, at nang sandaling iyon, sina Joseph Schwartz at Thomas Wilkinson ay nanigas ng ilang sandali. Nang sumunod na segundo, patuloy na bumaba sa kanila ang kamay ng kataas-taasang langit ni Yusuf Zoc. Banal na katawan ng liwanag. Mabilis na bumalik sa katinoan ang dalawa, kaya't sandali silang natigilan, pagkatapos, nang makita ang hampas ng palad ni Yusuf Zoc, agad nilang tinawag ang kanilang banal na katawan ng liwanag. Boom! Boom! Pagkalabas pa lang ng banal na liwanag, bumangga ito sa kamay ng kataas-taasang langit ni Yusuf Zoc, at sina Thomas Wilkinson at Joseph Schwartz ay napalipad, ang banal na liwanag ng kanilang mga katawan ay nabasag. Napakalakas, kaya nakalaya siya sa batas. Sa sandaling ito, lahat ay napanganga sa pagkamangha, ang Martin Hop na ito ay tunay ngang makapangyarihan, isang titan sa mga halimaw. Amataba, ang taong ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng makalangit na Dao, kung hindi ako nagkakamali, nabuntis na niya ang binhi ng Dao. Ang sinaunang Buddha ng asol na lampara mula sa mundo ng Buddha ay biglang binigkas at nagniningning na ipinahayag, ayon sa alamat, ang binhi ng Dao ay isang usbong ng makalangit na Dao. Kayang gamitin ng taong iyon ang kapangyarihan ng makalangit na Dao, at ang kapangyarihan ng makalangit na Dao ay walang hanggan, lumalampas maging sa mga batas. Kaya naman, maaaring hindi siya mapigilan ng mga batas, lalo na't ang mga batas na ating naunawaan ay pawang mga panlabas lamang, kaya naman ang batang ito ay isang mabigat na kalaban. Ano, mayroon ba siyang buto ng Dao? Isang binhi ng makalangit na Dao. Kaya kung hindi natin siya mapigilan, ibig bang sabihin noon ay hindi natin mararating ang pinagmulan ng mga Diyos? Guro sinaunang Buddha ng asol na lampara, pakiusap na ipagkaloob ang iyong matalinong estratehiya. Maraming tao ang nagkayam ng kanilang mga kamao bilang pagpupugay sa sinaunang Buddha ng asol na lampara. Kumurumihan natin siya, bagamat nakamit na ng batang ito ang banal na binhi, siya ay nadungisan na ng mga demonyo, ang kanyang isipan ay nababalot ng madilim na mga kaisipan, ang kanyang pagnanais na pumatay ay walang kabusugan. Kung lalabanan natin siya ng paisa-isa, natatakot akong walang makakatapat sa kanya. Umaatake ng grupo, labis na namangha ang lahat. Lahat ng makapangyarihang nilalang ng anim na kaharian ay nagtutulungan laban sa isa. Ito, masyado itong katawa-tawa, masyadong hindi ka panipaniwala. Sa totoo lang, hindi naman kailangan. Mga kapatid sa ilalim ng mundo, dumating na ang oras ng paghihiganti. Biglang umungol ng matagal ang Immortal Emperor of Reincarnation. Pagkatapos ng ilang laban, nakita na ni Martin Hop ang mga trick, napagtanto niyang kakaunti na lang ang barahan na natitira para laruin at naubos na ang kanyang divine skills, kaya ngayon na ang oras para gumanti sila at makabawi. Patayin. Ang 7 Panginoon ng The Netherworld ay hindi kumonsultakan inuman. Kasabay ng isang malakas na sigaw, buong tapang nilang sinimulan ang pag-atake, na sumama kina Thomas Wilkinson, Joseph Schwartz, at Yusuf Zoc sa labanan. Dakilang teknik ng reinkarnasyon, mahusay na teknik ng obliterasyon, batas ng kamatayan, batas ng pagbaba ng kapalaran, batas ng sumpa, kuwit, kuwit, kuwit. Dahil naunawaan na nila ang sarili nilang mga batas, ang 7 Panginoon ay mas malakas na ngayon kaysa dati. Sa sandaling sumali sila, ang 7 batas ay itinapon, at si Yusuf Zoc ay agad na tinamaan ng palad sa dibdib mula sa Panginoon ng Reincarnation Path, at sa wakas, dumura siya ng dugo at lumipad. Yusuf Zoc, sina Ross Trujillo, Jerome Hart, at Isaac Quintana ay napasigaw, at sumugod papunta sa kanya. Gayunpaman, ng panahong iyon, ang 7 Panginoon, sina Thomas Wilkinson, at Joseph Schwartz ay nakakakita na ng pula,
kaya pagkalipad pa lamang ng 3 patungo sa tabi ni Yusuf Zok ay muling sumalakay sa kanila ang pinagsamang lakas ng siyam na sumalakay. Gusto pa ring hamarang ni Jerome Hart, Ross Trujillo, at Isaac Quintana, ngunit alam na alam ni Yusuf Zok kung gaano kalakas ang pagsasama ng siyam, kaya bigla siyang bumantong hininga at nagngalit ang mga ngipin, marahas na sinunggaban ang mga katawan ni Jerome Hart, Ross Trujillo, at Isaac Quintana. Umalis ka na, huwag ka nang bumalik. Kasabay ng isang shotset, inihagis niya ang mga ito sa dulo ng mabituing kalangitan. Kung saan man makarating ang kanyang telekinesis, doon niya iyon itinapon, hindi niya alam kung gaano kalayo talaga ang lugar kung saan niya ito itinapon. At habang inihahagis niya silang 3 palayo, ang pinagsamang atake ng siyam na eksperto ay muling tumama sa kanyang pisikal na katawan. Bang! Bang 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 bang! Sumabog ng sunod-sunod ang butas sa likod ng kanyang puso, at bumagsak ang buong dibdib niya. Kapatid, kailangan mo ba ng tulong ko? Tawagin mo lang akong ate minsan, at ngayon, paprotektahan kita, ililigtas kita, sigaw ni Tyler Nash. Ate ko, dumudugo ang bibig ni Yusuf Zok, dumuyugo ang kanyang mga butas, bumagsak ang kanyang dibdib, at butas-butas ang kanyang likod, ngunit sa sandaling iyon, malinis pa rin ang kanyang spirit tablet, at pagkatapos, ibinuka ang kanyang bibig, binigkas niya, time post technique, time post technique, time post technique, time post technique, time post technique. Nakapokus ang kanyang telekinesis, ibinuhos ang kanyang buong pagkatao dito sa unang pagkakataon, gamit ang kilalang time post technique. Wong wong wong, tunay ngang tumigil ang espasyo, ang oras, at ang siyam na eksperto ay tumigil. At sa kritikal na sandaling iyon, lumitaw si Yusuf Zok sa harap ni Joseph Schwartz na parang multo, halos magkaharap na. Hinahayaan kitang magnasa ng laman ng Disney. Akala ko kaya mong magpasikat. Naglalakas loob ka bang pagnasaan ang babae ko? Hindi ako papatay ng iba, ikaw mismo ang papatayin ko. Bang 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 bang, walang ingat na lumaban si Yusuf Zok, gamit ang time post technique sa bawat pagkakataon. At tila inulit ng eksenang ito ang pangyayari mula sa Element World, nang muling sampilan sa mukha si Joseph Schwartz. Pero sa pagkakataong ito, isa itong sampal sa ulo, at ginamit ni Yusuf Zok ang kamay ng kataas-taasang langit sa bawat hampas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1179 na isang baliw lamang, boom, nang pinakawalan ni Yusuf Zok ang pang-apat na suntok ng kamay ng kataas-taasang langit, sa wakas ay nadurog ang banal na liwanag na katawan ni Joseph Schwartz. Pagkatapos ay dumating ang ika-5 palad, ang ika-6, ika-7, at ika-8, na magkakasunod na tumama sa noo ni Joseph Schwartz. Kasabay nito, kinailangang aminin ni Yusuf Zok na ang kataas-taasang emperador, na pinagkalooban ng liwanag na bigay ng Diyos, ay isang kakilakilabot. Sa ika-8 palad lamang nabasag ang ulo ni Joseph Schwartz, kasunod ang kanyang katawan at ang bagong taong kaluluwa sa loob. Kung kailan marahas na namatay si Joseph Schwartz, isang sword light, isang blade light, at isang dosenang suntok ang tumama rin sa kanya. Swish! Hindi ako sigurado kung anong klaseng espada o talam iyon, ngunit nang umilo ang espada at ang talam, kalahati ng braso niya ay naputol at tinamaan din siya sa baywang ng isang talam. Halos mahati sa dalawa ang buong katawan niya, at bumubulwak ang dugo na parang bukal. Umatras si Yusuf Zok at nakita niyang ang mga immortal emperor tulad ni na Emperor of Heavenly Origin, Leilani Mai, Zaire Petty, at iba pa ang kumilos, kasama ang Demon Dragon Emperor, Ox Emperor, Tiger Emperor mula sa Demon World, at maging ang Ancient Buddha of Blue Lamp mula sa Buddha World ay binawi ang kanilang mga palad. Tanging ang Magic World lamang ang hindi siya pinagtaksilan o inatake, at sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Tyler Nash ay malungkot, walang kahit anong ngiti. Whoosh! 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 Kasunod ng Emperor of Heavenly Origin at iba pa, sunod-sunod na emperador ang pumasok sa singsing ng apoy, at sinimulan ding palibutan si Yusuf Zok sa gitna. Alam ng lahat na si Martin Hop ay hindi isang Diyos, at ngayon ay malubhang nasugatan at naghihingalo, kaya hindi na nila siya kinatatakutan. Kung muli silang magkasamang aatake, tuluyang maglalaho si Martin Hop sa talaan ng kasaysayan. Amataba, kapatid na Martin, kung nais ng kapatid na magtago kay Buddha, handa ang kawawang mongheng ito. Papayag ka ba sa lola mo?
Putol ni Yusuf Zok, hindi pa ba ako patay? Sa tingin mo ba tapos na ako? Amitaba, kung gayon sa tingin mo ba ay kaya mo pa rin? Hamon ng sinaunang Buddha ng asol na lampara. Kinamot ni Yusuf Zok ang kanyang baba gamit ang duguan niyang kamay, wala namang problema, malamang kaya ko pa ring pumatay ng ilang sikat na emperador. Sa tingin mo bibigyan ka pa namin ng isa pang pagkakataon? Martin Hop, tanong ko sa iyo, nasaan si Aiden Wilkinson? Biglang tanong ng demonyong Dragon Emperor. Hinahanap mo ang babae ko. Biglang nanlamig ang ekspresyon ng mukha ni Yusuf Zok. Ikaw pala yan. Whoosh! Sabi niya at agad na sumugod, naglunsad ng isang pag-atake patungo sa nangungunang Gold Dragon Emperor sa mundo ng mga demonyo. Roar! Si Otis Austin, na iginagalang bilang nangungunang emperador ng mundo ng mga demonyo, ay hindi lamang isang figure. Taglay ang tunay na divine skills at kakayahan, napaungol siya nang makitang umaatake si Yusuf Zok at biglang naging isang dragon na may 5 kuko, habang mabangis na isinagawa ang Dragon Tail Shake. Isa itong divine skill, na umaatake sa kalaban gamit ang Tail Shake, anumang buhay na matatamaan ng buntot nito ay paputok. Gayunpaman, habang isinasagawa niya ang Dragon Tail Shake, hindi lumitaw si Yusuf Zok sa ilalim ng kanyang buntot. Sa halip, lumitaw siya sa tabi ng isang matandang madre. Tunay nga, walang umasa na pupuntiryahin ni Martin Hop ang matandang madre sa isang kunwaring pag-atake, ni hindi rin inaasahan ng matandang madre na pupuntiryahin siya ni Martin Hop. Tumigil ang oras. Bang, 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 patuloy sa mabangis na pagbagsak ni Yusuf Zok. Ang mga Panginoong ito na pinagkalooban ng liwanag na bigay ng Diyos ay mayroong napakalakas na depensa kaya inabot siya ng 5 o 6 na beses bago niya ito nabasag. Ang kamay ng kataas-taasang langit ay makapangyarihan, tunay nga, ngunit ang kapangyarihan ng makalangit na daw ay humugot lamang nito mula sa kanyang bagong taong kaluluwa, at ang kapangyarihang kanyang naunawaan at natanggap mula sa makalangit na daw ay hindi gaanong kalaki, kaya naman ang kamay ng kataas-taasang langit ay malayo sa kasing lakas ng inilarawan. Hindi, guro, habang inaatake ang matandang madre, si Mia, ang munting madre, ay nagsimulang tumawag ng guro at desperadong nilabanan si Yusuf Zok. Ngunit hindi lumingon si Yusuf Zok at nagpatuloy sa pagdurog. Bang! Sa ikawalong palad, nabasag ang banal na liwanag ng matandang madre, at pagkatapos ay marahas na kinagat ni Yusuf Zok ang dulo ng kanyang dila. Itinoon ang lahat ng kanyang lakas sa palad na ito. Espada na mula sa langit. Whoosh! Nang akmang tatama na sana siya, isang liwanag ng espada mula sa Emperor of Heavenly Origin ang biglang sumira, at biglang bumagsak ang kanyang palad na puro kapangyarihan. Kaya naman, nalaglag ang dalawa niyang braso. Mamatay ka! Hindi pinansin ni Yusuf Zok ang ungol at mga pag-atake mula sa likuran, at sinuntok ang ulo patungo sa ulo ng matandang madre. Bang! Sa gulat, lumipad ang kaluluwa ng matandang madre papunta sa langit. Kasabay nito, ang likod ni Yusuf Zok ay tinamaan ng ilang malalakas na atake, at pagkatapos ay nalaglag ang kanyang ibabang bahagi ng katawan, kasunod ang 2 ilaw ng espada na tumama patungo sa kanyang ulo. At ang 2 sword light na ito, ang isa ay kay Paisley Kirk at ang isa ay kay Mia. Biglang ngumiti si Yusuf Zok, ipinikit ang kanyang mga mata, at hinintay ang kamatayan. Clone niya ito, kaya wala itong kakayahang automatikong gumaling, at iniwan niya ito rito nang hindi niya sinasadyang mabuhay. Gayunpaman, ang pagkamatay sa kamay ng 2 babaeng mahal niya ay medyo iron echo at mas malungkot pa. Akin siya, bigla, isang matinis at paos na boses ng lalaki ang lumitaw, at pagkatapos ay gumaan ang pakiramdam ni Yusuf Zok nang may yamakap sa kanya. Dahil nawalan siya ng mga binti, ang sandaling ito ay partikular na nakapangangilabot at nakakatawa rin. Si Tyler Nash ang humawak sa kanya, at pagkatapos ay huminto ang lahat at umatras. Napagpasyahan na ang labanan, naging malakas si Martin Hop, matapos mapatay ang 2 dakilang pinuno. Masasabing sa iisang laban, walang makakatapat sa kanya. Bakit hindi ka nakatakas? Sa sandaling iyon, magiliw na tiningnan ni Tyler Nash si Yusuf Zok, habang may mga luhang kumislap sa kanyang mga mata. Ubo, umubo si Yusuf Zok na may kasamang dugo, pwede bang huwag mo akong kamuhian, aking mahal na kapatid? Haji Jack, gustong gusto ko yan sayo. Mamamatay ka na, pero kaya mo pa ring magbiro at magsaya.
Biglang napaiyak si Tyler Nash, sayang lang at masyado ka nang mahina ngayon. Umasa ako na magkakaroon ng matinding laban sa pagitan natin, ako man ang mamatay o ikaw ang mabuhay, o ako ang mabuhay at ikaw ang mamatay, dapat sana'y nagkaroon tayo ng laban na iyon, ngunit hindi ka pinagpala ng liwanag na bigay ng Diyos, hindi ka pinagpala ng kaharian sa langit, kaya gaano ka man kalakas, nakatadhana kang dumanas ng isang malagim na wakas. Hindi ko na kinaya ang sakit na makita kang sinasaksak sa likod ng dalawang babae mo. Pagkatapos kitang patayin, papatayin ko rin sila, hahayaan ko silang sakyan ng 10,000 kalalakihan para ipaghiganti ka. Paf, mas maraming dugo ang idinura ni Yusuf Zok, habang umiikot ang mga mata niya. Hindi pa ba sapat ang 10,000? Pagkatapos ay 100,000, 1,000,000, itinapon sa hukay ng mga demonyo. Paano ka nang ahas? Nagngalit na sabi ni Yusuf Zok. Ano ang hindi ko gagawin? Umiling si Tyler Nash, habang malungkot na nanunuya, Yusuf Zok, matatapos na ang buhay natin ngayon. May mga huling kahilingan ka ba? Bakit mo ba ako kinasusuklaman bago ako mamatay? Hindi mo ba ako pwedeng hayaang mamatay ng may kapayapaan? Hindi napigil ang sabihin ni Yusuf Zok. Ako lang, sinasabi ni Tyler Nash nang bigla niyang nanlaki ang mga mata niya, mamamatay ka na, hindi ba pwedeng maging mas sentimental ka pa? Sa sobrang galit mo, sinisira mo na ang mood ko. Bahala ka, bitawan mo. Sa tingin mo ba malapit na akong mamatay? Kung gayon, mali ang pagkakahusga mo sa akin, teleport. Bigla, pagkarinig pa lang ng boses ni Yusuf Zok, nang inig ng malakas ang pangitaas niyang katawan, at kasabay ng isang swoosh, bigla siyang kumawala sa yakap ni Tyler Nash. Sa sumunod na segundo, lumitaw siya sa tabi ni Leilani Mai, ang dakilang emperador, at sa sandaling iyon, wala sa mga emperador, kabilang si Leilani, ang protektado ng banal na liwanag, dahil inakala nilang malapit nang mamatay si Martin Hop at hindi na muling papatay ng kahit sino. Pero, ang hindi nila inaasahan ay hindi nangangahulugang hindi ito magagawa ni Yusuf Zok. Kahit walang braso at binti, nagawa pa ring mag-teleport ni Yusuf Zok ng walang hangganang bilis, at bago pa man makapag-react ang sinuman, kinagat na niya ang leeg ni Leilani. Manam, ang bango ng katawan mo, sabi niya kay Leilani Mai, saka marahas na kumagat pataas at pababa hanggang sa maduraj ang lalamunan niya, pati ang mga buto niya ay nabasag sa kagat niya. Si Leilani, ang dakilang emperador, ay natakot ng husto. Bang, 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 natakot din ang kataas-taasang emperador, at pagkatapos ay gamit ang espada ng kataas-taasang langit, sumuntok siya ng 2 beses, at pagkatapos ay naiwan na lamang si Yusuf Zok na may isang ulo. Pero mapilit na kinagat ng ulong iyon ang leeg ni Leilani at sa gitna ng kanyang madaldal na tawa, kasabay ng huling kagat, puff, ang ulo ni Leilani ay kinagat niya ng buhay. Mamatay ka. Sa wakas, sinamantala ng kataas-taasang emperador ang pagkakataon, isang pagkakataon na hindi makakasama kay Leilani, at sa isang hampas ng espada, nahati sa 2 ang ulo ni Yusuf Zok. Nakaligtas si Leilani ngunit nawasak ang kanyang katawan dahil, kahit na kaya niyang magbagong buhay mula sa mga buto, hindi na siya maaaring tumubo muli ng ulo o katawan kapag napugutan na, kaya nasira ang kanyang kahangahangang anyo. Gayunpaman, ang kanyang nascent soul ay nakatakas, lumapag sa palad ng kataas-taasang emperador, nanginginig ng hindi mapigilan, takot na takot. Sa katunayan, lahat ay takot kay Martin Hop, isang tunay na baliw. Sa sandaling iyon, lahat ay sabay-sabay na nanginag. Hindi dapat hayaang mabuhay ang lalaking ito. Ang pag-iral niya ang pinakamasamang bangungot ng lahat. At sa katunayan, doon sa Divine Quarry, ang tunay na katawan ni Yusuf Zok ay nakaakyat na sa bunganga ng balon, ang kanyang mga buto ay naglalabas ng nagyayelong lamig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1180 walang hanggang kasayahan si Leilani Mai, ang dakilang emperador nang wala ang kanyang immortal na katawan, ay nanginginig sa buong katawan. Ang pagkawala ng immortal na katawan ay parang isda sa chopping board, na nakatadhana lamang nakatayin, kahit na mabawi niya ang kanyang immortal na katawan sa hinaharap, ang kanyang mga nagawa ay lubos na mababawasan, at ang pangarap na makabalik sa kanyang tugatog na panahon ay isa lamang iyon, isang panaginip.
Bagamat hindi siya pinatay ni Yusuf Zok, sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay mas malala pa sa kamatayan ang buhay niya. Manalig ka, narito ako, biglang malumanay na sabi ng Diyos, habang sumusulyap kay Leilani Mai, ang dakilang emperador. Ang bagong kaluluwa ni Leilani ay nasa palad ng Diyos, kaya naman sa sandaling iyon, siya ay umiyak. Samantala, marami pa rin ang naguguluhan sa mga nakaraang pangyayari. Si Martin Hop ay naging lubhang mabangis at nakakabagabag na pakitunguhan. Lahat sila ay mga tumanggap ng liwanag na bigay ng Diyos, ngunit walang sino man ang makakatapat sa kanya sa iisang labanan. Kinailangan ng ilang nakamamatay na suntok mula sa maraming kataas-taasang emperador para siya ay malubhang masugatan. Kahit malubhang nasugatan at nawalan ng mga paa at kamay, magagamit pa rin niya ang kanyang mga kagat para tuluyang sirain ang pisikal na katawan ni Leilani Mai, na pangalawa sa Immortal Realm. Gaano ba nakakabahala at nakakatakot ang taong ito? Mabuti na lang at namatay siya, kung nakaligtas lang siya o nakatakas ngayon, malamang ay naging isang malaking bangungot ito para sa 6 na kaharian. Matapos ang paggalugad na ito sa banal na bundok ng pangunahing Diyos, at makauwi na ang lahat, sino ang makakalaban ni Martin Hop kung napagdesisyonan niyang talunin sila isa-isa? Dapat sabihin na si Martin ay nabuhay nang wala pa sa kanyang panahon, hindi nagbabago at matigas, kaya't tuluyan siyang namatay. Mabuti na lang at patay na siya. Napakahalimaw nakakatuwa ng lalaking ito. Gayunpaman, si Joseph Schwartz, ang dakilang emperador, ay namatay, si Ezekiel Wilkinson, ang anak ng paglikha, ay namatay, at si Buddha World ay nawalan ng isang sikat na matandang madre. Kahit ang pisikal na katawan ni Leilani Mai ay nawasak, ang natira na lang ay ang kanyang nascent soul. Nakakatakot talaga, may awtoridad talaga siyang pigilan ang sino man na tumawid sa linya ng labanan. Kung hindi nagsanib puwersa, sino kaya ang makakapatay sa kanya? Maaaring patay na siya, ngunit nakatadhana siyang maging isang alamat. Marami ang nagsimulang magtalakayan at magkumpara ng mga tala. Tama, ngayong patay na si Martin Hop, nasa kanya ang Slaughtering Heavenly God Sword at ang mga magic treasures na iyon, tama ba? Bilasan mo, hanapin mo sila. Sa sandaling ito, nang maalala na si Martin ay may taglay na supreme treasures, hindi mabilang na tao ang nagsimulang gumamit ng telekinesis upang hanapin ang anumang maaaring naiwan niya. Gayunpaman, nakakagulat na ang hindi napansin ni Newman noon, ang mga kamay, paa, maging ang biyak na ulo at katawan, ay naglaho na ngayon. Tunay ngang walang bakas ng mga paa at kamay o putol na bahagi ni Martin sa kawalan. Maaari kayang nadurudge na sila ng magulong agos ng kawalan. Posible bang hindi siya namatay? May lihim kayang kumuha ng mga putol niyang bahagi ng hindi natin namamalayan. Naging kainahinala ang lahat. Lohikal sana na ang isang bangkay ay mag-iiwan ng mga labi, ngunit ngayon, wala nang natira kahit isang kuko, lahat ng bahagi ni Martin, mga braso, binti, kalahati ng kanyang ulo, ay nawala na. Imposibleng buhay pa siya, ang ulo niya ay hinati sa dalawa ng espada ng Diyos, totoo iyan. Biglang may seryosong sabi. Sa sandaling iyon, nakasimangot din ang Diyos at ginagamit ang divine sense para maghanap sa lugar. Natagpuan din ni Tyler Nash ang sitwasyon na lubhang kakaiba, sa katunayan, namatay na si Yusuf, ngunit paano nawala ang kanyang mga labi? Dati hindi sila nagpansinan, pero ngayong ginawa na nila, wala na ang lahat. Hindi kaya namatay ang kapatid ko. Pero hindi iyon maaaring tama, tiyak na patay na siya. Hindi ito maintindihan ni Tyler Nash, at gayon din ng iba. May nakialam siguro, palihim na nangongolekta ng mga kayamanan. Malamig na sabi ng isang Demon Emperor. Maaari kayang may isa pang Panginoon sa atin. Ikinagulat ng lahat ang kaisipang ito, sa panahon ng pagtatamo ng kapangyarihang bigay ng Diyos, maraming hindi pamilyar na mga mukha ang lumitaw sa kanila. Ang mga bagong mukhang ito ay hindi lamang nasa Immortal Realm, kundi pati na rin sa Demon World, Magic World, at Buddha World. Walang nakakilala sa kanila noon, ngunit mahiwaga, natanggap din nila ang liwanag na bigay ng Diyos. Bukod pa rito, ang mga taong ito ay napakamapagkumbaba, mula simula hanggang katapusan, wala silang ginawa, sumusunod lang sa karamihan, hindi nagsasalita, o nakikipag-ugnayan kan-inuman. Whoosh! Marami ang tumingin sa mga hindi kilalang kasama mula sa 6 na kaharian. Tunay ngang magkakaibigan sila,
ngunit walang nakakaalam kung sino sila. At nang umatras ang karamihan, isang nagkataong bilang ang nabunyag. 6 mula sa Immortal Realm, 6 mula sa Demonyo, 6 mula sa Magic World, 6 mula sa Buddha World, 6 mula sa Netherworld, at 6 mula sa Mortal World. Nang ihiwalay ang mga grupong ito na may 6 na miyembro, alam ng lahat na hindi ito nagkataon lamang, gusto nilang malaman ang pinagmulan ng mga taong ito, kung bakit nila natanggap ang liwanag na bigay ng Diyos, at kung sino sila. Pinaikit ng dakilang emperador ang kanyang mga mata at sinabing, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka? Hindi ka pa kwalipikado para malaman. Isang babae mula sa 6 na tao ng Immortal Realm ang humakbang paarap, hindi siya kahanga-hanga o espesyal, hindi maiiba sa iba maliban sa pagbabahagi niya sa kanila ng kapangyarihang bigay ng Diyos. Ipinahihiwatig ba niya na ang dakilang emperador ay hindi kwalipikadong malaman ang kanilang pinagmulan? Kung hindi ka maglilinaw, hindi mo na kailangang pumunta sa Divine Mound. Sabi ng dakilang emperador sa matigas na boses. Oo nga, mas makabubuting linawin. Tugon ng mga tao mula sa mundo ng mga demonyo, mundo ng mga mahika, mundo ng mga Buddha, mundo ng mga Nether, at mundo ng mga mortal. Wala namang masyadong sasabihin, kung ayaw mong tahakin ang daan na gaya namin, aalis na lang kami ng mag-isa. Ngumisi ang babae, saka tumalikod at naglakad palayo, kasunod agad ng 5 pa. Ang mga galing sa ibang kaharian na nahiwalay ay tumalikod at umalis din. Sa tingin ko ay maaari ka nang umalis, hindi ito magiging ganoon kadali. Tumigil ka, biglang bulalas ng babae sa salitang, tumigil ka, at ang mga tulad ng dakilang emperador na malapit ng kumilos, ay agad na nawalan ng malay. Siyempre, sandali lang iyon, at agad na natapos ang pagkakakulong, ngunit mayabang na umalis ang babae kasama ang kanyang mga kababayan. Ang dakilang emperador at ang iba pa ay nabigla, ang babaeng ito ay nagtataglay din ng batas ng oras, na may kakayahang palamigan ang oras, sino siya, sino sila? Maaari kayang sila ay mga banal na sugo. Biglang may bamulong sa mahinang boses. Mga banal na sugo. Sandaling natigilan ang lahat, pagkatapos ay mabilis na natanto. Kung isa sa alang-alang na sinabi ng babaeng ito na hindi sila kwalipikado para malaman kung sino sila at ngayon ay ginagamit ang batas ng panahon, maaaring sila nga ay mga banal na sugo. Total, nasabi na ng Heavenly Kingdom noon na bababa ang mga banal na sugo sa Lower Kingdom, pero matagal na silang naghihintay ng walang senyales ng kanilang presensya. Ngayon, ang 36 na taong ito ay maaaring ang mga banal na sugo na bumaba noong unang panahon ngunit hindi pa nagpapakilala. Hay, marami ang huminga ng malalim, at ilang matataas na emperador ang nagpalitan ng tingin. Mga banal na sugo man sila o hindi, ang mga taong ito ay napakalakas, at maaaring hindi natin sila kayang tapatan kahit na magsanib puwersa tayo. Ano ang dapat nating gawin? Huwag tayong magtagpo. Kailangan lang nating tapusin ang ating misyon. Isa pa, mukhang wala naman silang masyadong masamang balak sa atin. Sabi ni Otis Austin, ang Gold Dragon. Mataba, ang mga salitang ito ay tunay ngang matalino. Tara na, aalis na tayo, at pagkatapos makapasok sa Origin Planet of All Gods, kailangan nating gamitin ang Blood Exchange Technique. Sabi ng dakilang emperador at agad na lumipad pasulong. Sumunod naman agad ang iba. Ang Blood Exchange Technique ay isang bagong kumalat na sining at paraan, hindi alam kung sino ang nagkalat nito, ngunit sa pamamagitan lamang ng Blood Exchange Technique sila makakapasok sa banal na bundok ng Main God, kung hindi, hindi nila magagawa. Tunay nga, sa daigdig, mayroong isang pinakamahiwagang banal na bundok, na tinatawag na banal na bundok ng Pangunahing Diyos, na kilala rin bilang Palasyo ng Pangunahing Diyos, at upang makapasok sa Palasyo ng Pangunahing Diyos, dapat taglayin ng isang tao ang Bloodline of Gods. Ang Blood Exchange Technique ay isang mahalagang paraan upang makapasok sa Main God's Palace, sa pamamagitan ng paghahanap ng isang tao sa Origin Planet of All Gods at pagsasagawa ng ritual ng pagpapalitan ng dugo, maaari nilang dalhin ang aura ng mga inapo ng mga Diyos, sa gayon ay makapasok sa Main God's Palace. Si Tyler Nash ang huling umalis sa mabituing kalawakan, ngunit sa sandaling iyon, madilim ang kanyang aura, at ang kanyang tingin sa mga taong nasa unahan ay kumikinang na may balak na pumatay. Wala na ang kanyang target, kaya para sa kasiyahan sa buhay, kinailangan niyang maghanap ng mga bagong target,
At naramdaman din niya na ang pakikipaglaban sa lahat ng nasa ilalim ng langit ay lubos na kasiya siya. Ang sarap makipaglaban sa kalangitan, ang sarap makipaglaban kay Yusuf Zok, at ang sarap makipaglaban sa lahat.